Ayan, brother. Sige, so i-record na natin. I will record this formally na. So, 8:15. Start at 8:15. Naghintay kasi tayo sa iba. At least nagka-chit-chat tayo kanina. So, let's start formally 8:15. Ayan, saktong-sakto. Then, ayan. So, ang topic natin for today is all about ano talaga, attraction. Di ba last week, in-explain ko sa inyo or pinaliwanag ko sa inyo yung all about value. Tama ba? Naalala niyo ba? Sige Yes, nga, coach. isa-isahin natin bro. Unahin natin si CJ bro. Yan. Sige CJ, ano yung ano mo doon? Ano yung biggest learning mo last week sa pinag-usapan natin? Yung mga attraction switches, coach, yung pre-selection, leader of men, protector of loved ones, willingness to emote, yun, Mhm. coach. Okay, perfect, perfect. Sige. So, tsaka last, ano, ikaw yung nag-send sa ano eh, di ba? Doon sa GC natin, kala ko talaga na paaway ka eh. Yun Dalaman, yung, binasa ko. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko pa, yun yung hindi kasi ako ginagamit. nagbabasa. Hindi ko pa nalaman, ano, good morning coach, DHB Stories pala. Di ba? Akala ko talaga napaaway ka eh. Kaya pagtingin ko, ay po, Tech DHB lang pala. Ang galing, magaling. Kasi nga, imagine this, pag na-deliver mo to ng tama, importante dito bro, once na magdi-deliver kayo ng mga ganito, importante yung facial expression nyo. Di ba? Parang ano talaga bro, pag naging para maging magaling kayo na PUA, alam niyo naman yung PUA, di ba? Ano ba yun? Yes, Pick-up coach. artist. Actually, yun naman talaga inaaral natin. Pero syempre, ayoko nang, diyan kami sumikat eh, yung word na PUA eh, pick-up artist eh. Pero syempre, ayoko nang gawin yun. Sabihin na lang natin na, ano lang kayo, ano tawag dito, nag-aaral talaga ng dating, ganyan. So, kung ganun talaga kayo, kailangan talaga, importante, you always smile. Yan, sulat nyo yan ha. Every time you're interacting with women, or kahit kanino, hindi lang naman with women, kailangan number one, nag-smile ka. Okay? That's important. Number two, kailangan yung eye contact mo. Okay? Sanay ba kayong tumingin sa mata ng isang babae? Or hindi? Parang Ah, natutunaw kayo. diba? Ganun. Yes, coach. Napapractice ko kapag nag-approach ako, coach. Oo, sanayin nyo kumausap ng ano kasi it shows that you are a very confident man eh. Kapag nakakapag eye to eye contact ka sa isang babae. 'Di ba? Yun yung pinaka-important diyan. Number three, yung facial expression nyo. 'Di ba? Facial expression kailangan pag magpapadeliver ka kung yung ay eto sakto. Sige, ganito nga gawin natin para mabigay ko. Ilagay natin sa docs lahat ng susulat ko. Docs natin. Yan, dapat number one. Ayun, sabi ko, smile, eye contact, facial expression nyo. Kailangan marunong kayong mag-express ng sarili. Kasi depende rin yan. Ang ganda ng DHB stories mo, CJ. Pero kung yung delivery mo naman is medyo stagnant, meaning yung tone of voice mo bagsak lang, in reality, ano mangyayari dyan? Hindi tatagos yung kwento mo. 'Di ba? Kaya dapat, pang-apat, yung tone of voice mo is kailangan inaaral nyo rin. Ang tawag natin dyan is vocal tonality. Vocal tonality. And number five, ano nga ba yung vocal tonality, facial expression? Yeah, most likely yan naman yan. Dapat, ano, yung vocal tonality mo is nadadala mo, facial expression, yan. So, ganun. Dapat CJ and Ronel, kailangan, ano, okay lang, wag mong picturean, ibibigay ko naman sa inyo yan eh. O, bibigay ko naman sa inyo yung copy niyan. Tapos yung mga ganyan bro, kailangan na ma-practice nyo yan. So, sige nga, kunyari ikaw CJ, i-practice mo nga i-deliver yon. Babasahin mo lang naman yun na doon sa GC. Basahin mo nga, i-practice mo i-deliver ngayon. Wait lang, coach. I-open ko lang, coach. Okay, sige, sige. Ngayon,
Smile, vocal tonality, eye contact, facial expression. Bakit importante yan? Tsaka kailangan pala yung sinasabi kong pause. Kailangan marunong kayong mag-pause. Kasi minsan, kapag kinakabahan ka, ano nangyayari? Nauutal coach Tuloy-tuloy, pag coach. Sobrang kinakabahan. bilis mo na palang magsalita, doon na lalagay ka rin, no? Yan. Sobrang bilis mo na palang magsalita, 'di ba? Para ka ng ano, machine gun ka na. Literal hindi na tumagos yung yung pinag-usapan. Hindi na dumating yung usapan mo talaga doon sa isang tao, 'di ba? So dapat kailangan marunong ka rin gumamit, nagpo-pause ka rin sa mga kwento mo. Sige, CJ, simulan natin sa iyo. Ano ba yung facial expression ko? Mamaya, papakita ko sa iyo. Sige. Ito na coach, last week, galing kami ng mga tropa ko sa gym. Eh di syempre, pagod na ako pauwi. Okay, hindi naman kumain. Biglang tumawag yung girl best friend ko. 10 PM na yun, gala daw kami sabi niya. Papakita niya raw yung bago niyang motor. Sabi ko naman, di ako pwede ngayon, pagod na pagod ako eh. Nag-aya ka na lang muna ng iba. Bandang mga 10:30 PM, biglang tumawag ulit. May nangharang daw sa kanya mga lalaki sa plaza. Pasalamat niya na malapit lang bahay namin doon. Eh di tinawagan ko yung mga tropa ko. Solid nila dahil sinamahan agad nila ako. Then nung nandun na kami, kakilala ko itong tropa kong nan-trip sa kanya. Sinabi kong mag-usap na lang sila dahil inis na inis na ako that time. Ayokong may napapahamak na malapit sa akin eh. Tumaas dugo ko, buti naayos na after mag-usap-usap. Ayun coach. Yan, di ba? Ang tawag natin dyan, dapat may proper delivery kayo. So, kunyari, sige, ita-take to ko. Imagine niyo ako magsasalita. Sabihin mo, kunyari, may kausap kang set, di ba? Or babae. Uy, alam mo ba? Last week lang, galing kami ng mga tropa ko sa gym. Eh di, chef, ikaw, pwede mo pang ganuin to para at least interaction yung usapan nyo. Galing kami ng mga tropa ko sa gym. Ikaw ba, nag-gym ka? 'Di ba? So gagawin mo interaction. Hindi eh. Blah, blah, blah. Whatever isagot niya, wag mong pakialaman yung sagot niya, kailangan lang mag-interaction. Itutuloy mo pa rin yung kwento mo. 'Di ba? Mabuti. O, ganyan. Syempre after ko mag-gym, pagod na ako noon pag-uwi ko. Tapos ito yung masama. 'Di ba? Biglang tumawag yung girl best friend ko. Ikaw ba may best friend ka na opposite sex mo? Mga ganon, magbabalikan kayo ng kwentuhan. Tapos whatever isagot niya, baka mamaya naman kasi ang challenge ko diyan, baka gayahin niya, hindi niyo kaya yung ginagawa ko. Biglang tinanong niya, sumagot siya sa tanong niyo, "Uy, may girlfriend ka ba?" Nawala ka na dun sa story mo, 'di ba? Doon ka na Yes coach. nagkwento. Lumaki na yung kwentuhan niyo dun sa boy best friend niya, siya na yung nagkwento. Ay, oo, may boy best friend ako, ganito, ganyan. Wag naman sana. Guys, wag naman sana ganon na dapat ano lang yun. Ang purpose lang nun is para maging interacting yung usapan nyo. Okay? Tapos yun, biglang tumawag yung girl best friend ko, 10 PM na yun. Kakagaling ko lang. Actually, pahiga na sana ako nun eh. Gala daw kami, sabi niya, papakita niya yung bago niyang motor. Ah, kasi ano yun eh, parang ano yun eh, babae nagmumotor. Totoo ba to, CJ? Ginawa ko lang na story coach. Ah, babae nagmumotor, baka hindi naman kapani-paniwala. Pero okay lang, sige. Tapos yun, tapos sabi ko naman hindi na ako pwede ngayon, sobrang pagod ko na. Magaya na lang siya muna ng iba. Or pwede mong palitan, wag naman hindi ka bukas na lang kamo. Palitan mo to, bukas na lang kamo. Sabay na lang mag-breakfast na lang kami. Sabi mo ililibre mo siya. Sabi ko bukas na lang tayo. Breakfast tayo, libre na lang kita. 'Di ba? Para kunyari may pera ka pa, ganun. 'Di ba? So, kaso, ayun, bandang 10:30 kasi tinuloy niya yung lakad niya, pumunta ata siya sa friend niya, bigla siya tumawag ulit. May nangharang daw sa plaza ng mga lalaki, dun sa plaza namin. Ikaw ba, minsan ba, pag lumabas ka ng mga 10, 11, minsan ba na-experience mo yung mga manyakis o mga addict ng parang nagka-catcalling, di ba? Oh, tapos yun. Tapos wala naman. Pasalamat na lang talaga ako. Malapit lang sa bahay yung plaza na yun. Kaya agad-agad akong kahit na pagod ako, tinawagan ko yung mga tropa ko. Ah, talagang even though pagod na yun, tapos solid talaga, tinawagan ko sila. Solid din yung mga tropa ko kasi sumama sila.
Tapos yun, biglang doon na lang, nung nakita-kita kami doon, nakita ko siya, mabuti na lang, kakilala pala ng isang tropa ko yung ibang nantitrip doon. Kaya sinabi kong sila na, kausapin niya na lang yon dahil kaibigan din natin to. Kasi naiinis na ako, baka kung ano pang magawa ko. Ayoko may mapapahamak na malapit sa akin, lalo na best friend ko yun. Ayun, tumaas kasi dugo ko eh. Kaya sabi ko, napainom ako ng pineapple agad noon, pineapple juice, mga ganon. So, gets mo? So, yung Yes, story coach. mo na kinuwento mo lang ng isang bagsak, parang binasa mo, pero na-deliver ko in 5 minutes na kwento, di ba? Or more. Di Yes, ba? coach. Anong mas maganda, yung ginawa mo o itong ginawa ko? Yung ginawa mo, coach, Di kasi ba? So gagawan mo siya namumultitrack. ng mga interaction. Yes, Kailangan coach. magkaroon kayo ng interaction doon. Para ang challenge lang talaga dito, baka mamaya ma-overpower ka ni girl, no, ni nung set or nung babae, na kapag nagtanong ka, biglang oo nga oh. Oo, yung boy girlfriend ko, biglang siya na nagkwento, hindi na ikaw. Di ba? Oh. Pero ang technique naman diyan, kapag gano'n na nangyari, bigla kang papasok noon. Oy, by the way, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Babalik mo yung kwento, kailangan mabalik mo yung kwento doon. So, Okay? kailangan talagang siyang ikat, coach, kapag yung babae na yung nagkwento. Eh, ayun. So, ano sabi mo? Sorry? So, kailangan talagang ikat ko yung set, coach, kapag nagkukwento siya habang nagde-deliver ako ng Technically, hindi DHB. mo naman siya kailangan i-cut ng ano, ang purpose lang nun, kasi kung hinayaan mo siya magkwento, wala na, hindi mo na na-deliver yung DHB lines mo. Oo, 'Di coach. ba? Sige, diyan mo na lang iwan. Diyan mo na lang iwan. Oh. Tubig. Kuha ka rin tubig doon. Sige, sige. Coach, Ganyan. So, actually, sa ano ko lang yung nagamit, coach, eh. Sa online game ko lang palang nagagamit yun. Mga 20 times na siguro, coach. yun. Pero sa Pero pwede personal, naman nga, coach, okay naman siya. Kaya yes, sabi ko sa coach. iyo, maganda mag-deliver ng mga DHB stories through online kasi Yes, doon mo coach. makikita kung effective or what. 'Di ba? Pero ito, kaya ako binigay sa iyo feedback para kapag nag-deliver, kasi syempre, pag nagde-deliver ka ng DHB stories na sa online, hindi mo na pwedeng gawin yun. 'Di Oo, ba? coach. May iba yung topic nyo. My point lang is, iba yung delivery ng online, iba yung delivery ng face-to-face. Clear? Clear, coach. Okay, sige. Got it? Sige, ikaw naman, Ronel. Yan, oh. Basahin mo naman yung nilagay mo dun. Basahin. Huwag ka naman ma-pressure, ha. Baka mamaya, ma-pressure ka naman the way I do it. 'Di ba? Wag nyo i-compare yung sarili nyo sa akin, ha. Kasi I've been doing this for the last 10 years, 11 years. 'Di ba? Kaya ganito ako kabilis mag-isip na. Pero kayo, most likely hindi naman. Kaya huwag kayong ma-pressure na kailangan yung delivery ko is ganun din yung delivery nyo. Ang purpose lang nito is kailangan ma-practice nyo talagang kumausap ng kumausap. Sige bro, bro Ronel, ikaw na. Hello bro, nandiyan ka ba? O hindi mo ano? Sige, ako na lang magbabasa. Kaya mo bang basahin? O gamit mo rin cellphone mo? Yes, coach, kaya coach. Sige, I-vlog gusto lang ko lang makita yun. yung paano ka mag-deliver. Okay na yan. Don't expect na ma-perfect mo. Gusto ko lang marinig yung delivery mo, ganyan. Dapat ikaw din Sige. gumawa ka din noon, hindi ka gumagawa, no? Wala ka pang DHB stories. Hindi, nag-usap tayo. Sinabi ko sa'yo. Nag-type mo dun sa GC. Sige, Oh, pala. sige, go, Ronel. Wait lang. Hindi, Sige, wag mo i-perfect. Wag mong ano, Sige, nahiya tanong ko lang. ako. Kung ba ito yung... Sige. Kung nga coach, ano, coach, directional to penal, coach. Oh, go, sige. Sige, tanong lang. Yes, tanong ko lang. Saan ba dito yung Starbucks? Wait lang, parang kamukha yung pinsan ko ah. Alam mo ba, last time nakita ko siya sa BGC. Binastos siya ng mga lalaki, yung kaibigan, binastos siya ng mga kaibigan niyang babae. Doon kasi siya nagmumudeling eh. Buti na lang dumating ako agad.
Sinabihan ko yung mga bastos na ang bastos sa kanya, hindi kayo kung hindi kayo alis, bubunutan ko kayo. Pero syempre joke lang yun. Hmm. At yun, umalis na sila. Tapos after nilang umalis, napasalamat yung yung mga kaibigan niyang babae. At kaibigan yung babae at yun umalis na kami. Sinundo ko na baka may mangyari pa sa kanya sa daan. At before kami umalis, hiningi ang FB account ko ng mga kaibigan niya. Gusto daw makipag-friends. At yun, binigay ko naman agad. Friends lang pala eh. Anyway, may kaibigan ka rin pang malapit dito. Yan, coach. Okay. Na ano kayo parang ginaya niyo lahat yung mga DHB ko na may away-away, may protector of loved ones May mga ganun lahat na DHB nyo pero okay naman yun. Pero ah kailangan mong ayusin to Ronel kasi technically hindi siya magulo siya eh. Eh wait lang, kamukha mo yung pinsan ko. 'Di ba? So parang medyo magulo siya eh. Alam mo ba nadaan ako siya last time sa dapat sinabi mo sinundo ko siya dati sa BCG. BCC binasto sila ng mga kaibigan niya mga babae. Doon kasi siya nagmo-model. Buti na lang dumating ako at sinabihan ko yung mga nabastos na kung hindi kayo alis, bubunutan ko kayo. 'Di ba? Parang ano bubunutan mo ng ngipin. Bukan na talaga 'to. Kailangan ah siguro ito i-maximize niyo yung ChatGPT, brother. Sabihin mo kay ChatGPT, bigyan mo ako ng magandang demonstration of higher value na stories. 'Di ba? So, ito for now hindi siya pasado sa akin. Kailangan mo pang gumawa ng panibago, Ronel. Ah, kailangan maayos. Hindi pa siya pasado for me. Okay, okay. Medyo siya magulo eh. Tuturuan ko na lang kayo siguro kung paano mag-chat GPT niyan. Try natin later. 'Di ba? So, pero ituro ko muna sa inyo yung kailangan matutunan. Ganyan. Yun. Sige. So, I'm glad inaral natin yung mga natin, yung proper delivery nyo. 'Di ba? Kailangan nyo ma-deliver ng tama 'yan. Maganda naman dito, hindi ko naman kayo muna minamadali, 'di ba? Kaya nga sabi ko mag-practice muna kayo sa online para makita nyo ka-effective talaga. Nakagawa na ba kayo ng mga Tinder account nyo or Bumble, mga online apps nyo? Ikaw, meron ka na ba? Wala pang Tinder eh. Gumawa ka. Hindi ako sanay gumawa yan. And- Kaya tinuturo rin raw nila sa Smith yan eh. Maganda yung Tinder na para ano. Hindi, gumawa ka. Madali lang naman gumawa eh. Parang app lang yun eh. 'Di ba? Gumawa ka, wag mo nang iasa sa amin na tuturo Madali na naman gumawa eh. Download mo lang yung app na Tinder, gagawa ka ng account doon. Tapos maglalagay ka ng mga picture. Ayun lang, kailangan lang maayos yung mga picture. Yun yung tinuturo naman ni Smooth na. Pero gawa kayo, siguro next week, ayun yung tuturo ko naman sa inyo kung ano yung magagandang picture doon or what. Pogi Okay. para Kaya iba talaga ginagastosan to bro. Magpo-photoshoot kayo. Kailangan nyo ng mga ganyan. Photoshoot, mag-invest kayo sa sarili nyo. editing ng edit. Kailangan may mga ganun talaga. Ikaw, CJ, may Tinder ayos, malamang kasi ginamit mo na sa online. Ikaw, Ronel, meron ka Sa na ba mga Instagram ako nag-game, coach. ino-open mo? Oo, coach, ano, yung mga, pag yung mga estudyante, mga college students, nakikita ko sa IG. Ayun, message ko sa IG, coach. Okay, sige. Date in Asia. Date in Asia. Ayun, marami yung nakilala doon. Gumawa kayo ng app nyo para matutunan nyo kung paano. Ikaw, Ronel, Sa Messenger lang, coach. Messenger, okay lang, tignan natin. Basta ang point lang nun, masanay kayong kumausap talaga sa mga, sa mga babae din. Kasi wala pa kayong face to face eh. Kaya nga hopefully, pagdating sa 20, baka baka sa 21 or something, baka mga ganong weekends, sana available kayo noon para, para maka-attend kayo ng mga training natin doon. Or ma-practice nyo yung mga lahat ng natutunan natin dito, ma-apply nyo dun sa game talaga na inaaral natin. Okay? Sige, so this time, we will start with our lesson na. 'Di ba? Ano ba yung lesson natin ngayon? It's all about attraction talaga.
Traction. Kasi di ba alam niyo naman yung MM, attraction, comfort, tsaka seduction, di ba? Traction, comfort, seduction. Yan yung MM. Yan yung sinasabi ni Mystery na tinatawag natin na mystery method. So, according kay Mystery, yan yung kailangan daanan. Kailangan ma-attract mo muna si girl at maging komportable yung usapan nyo. At pag naging komportable yung usapan nyo, madala mo lang sa private place yun or private location, automatic na seduction na agad yun. Okay? So, yan yung kailangan yung tatandaan. But for tonight, ang ipo-focus natin, yung attraction. Attraction. Dito brother, sa attraction natin, meron tayong tinatawag na A1. Ang A1, ang purpose nito is opening lang talaga. Kailangan makapag-open ka. 'Di ba? Wala ka nang ibang iisipin diyan, kundi opening lang. Anong kailangan mo tandaan once pag nag-approach ka ng pag nag-open ka. Ang mga kailangan diyan, meron tayong tinatawag na, tingnan natin. Meron tayong tinatawag na direct opener, direct openers, and indirect. Direct openers saka indirect openers. So ang tanong, coach, ano ba yung magandang ginagawa? Ano ba yung magandang ginagamit? Direct o indirect? 'Di ba? Minsan ba may natanong nyo na sa isip nyo yan? Kung ano ba yung maganda, magdi-direct ka or mag-indirect ka? Ikaw, tinatanong mo ba yan? Oh, minsan. Anong nasa isip? Ikaw, kung ikaw papapiliin ka, anong gusto mo? Magdi-direct ka, mag-indirect ka? Indirect. Bakit? Kasi doon yung medyo hindi ka medyo mare-reject. Yung rejection. Okay. How about you, Ronel? Same pa rin coach. Hindi basta-basta ma-reject. Okay, sa'yo, CJ. Indirect. Indirect din coach kasi pag nag-direct kasi ako coach, possible ma-trigger yung beach shield din ng set coach eh. Kaya mas Okay. mahirapan ako. Perfect. Tama, tama yung mga sagot nyo. 'Di ba? Kasi in reality, may purpose yan kapag ako personally, may times na nagwo-work yung direct tsaka indirect. Saan nagwo-work yung mga direct? Number one, nagwo-work direct openers Kasi ibig sabihin ng direct openers is from the word itself, direct. You're showing, you're showing intent. 'Di ba? Hey, I saw you out there. You really look cute. I just wanna say hi. 'Di ba? So, direct opener. Sometimes nag-work yan, but most of the time hindi. Pero paano mo malalaman kung nag-work yan? Nag-work yan, kunyari, number one, kung ikaw ay kung ikaw isang rockstar, kung ikaw ay isang famous na tao. 'Di ba? Imaginein mo si Ding Dong Dantes, nag-approach, 'di ba? Most likely, hindi siya mare-reject. Bakit? Kasi may value na agad siya coach. Yes, may value na rin agad siya, kilala na siya, rockstar na siya eh. Famous na siya, 'di ba? Pero imagine niyo, ikaw Christian, ikaw CJ, magganon ka tapos kausap mo HB 9 and 10. Ang maganda naman dito, pag mga HB naman 'yan, mga polite naman 'yan, pagbibigyan ka lang 'yan. Sabihin mo, coach, kinausap ako nung 9, nung 10s. O, kinausap ka nga kasi nga polite sila. Pero hindi ka kinausap as a lover or as a kinausap ka nila parang ang tingin nila sa iyo fan ka nila, 'di ba? So ayun yung pinagkaiba nun. 'Di ba? That's why kung hindi ka katulad nila, kung hindi ka rockstar at hindi ka famous, wag ka muna mag-direct. Okay? Number two, bakit nag-work ang direct opener? Katulad ko, alam ko kung paano nag-work ang direct kasi syempre, ano naman ako, pogi naman ako, may tsura. 'Di ba? Ikaw rin, Ronel, pogi ka rin, no? O, di ba? Kahit ito si CJ eh. Ito rin. Tsaka hindi naman ako naniniwala sa pogi tsaka sa hindi naman ako naniniwala sa pogi or pangit eh. Kailangan lang din talaga yung hygiene nyo. 'Di ba? Kailangan hygiene nyo maayos. Baka nga pogi ka naman, hindi ka naman nagtutoothbrush, hindi ka naman nagpapabango, hindi ka naman nag-ayos ng sarili mo. 'Di ba? So kahit gaano ka pogi, kung hygiene mo bagsak, wala, hindi ka rin gusto nun.
Okay? So, kailangan kailangan yung hygiene mo maayos. Ano example niyan? Katulad ko, ngayon, nag-approach ako. Di ba nag-approach ako? Automatically, pag nag-approach ako ngayon ang bango ko, binubos ko talaga yung pabango ko. Malamang naamoy mo ngayon. Di ba? Kasi normally, kapag ganyan bro, kapag nagpabango ka or what, minsan sila pa magsasabi, ah, ang bango mo naman. Oh, di ba? Kapag sinabi nila sa iyo, anong tawag ngayon doon? Nagpapakita na sila ng interest sa iyo. 'Di ba? Or maganda yung damit mo. Talagang may tinuturo diyan na tinatawag na peacocking, 'di ba? Yung avatar mo, 'di ba? Dapat maganda yung avatar mo. So, dahil maganda yung avatar mo, pumasok ka doon, ano nangyari? Na-catch agad yung eyes nila. So, ibig sabihin, nagpapakita sila ng interest sa'yo. That's the only second way, that's the second way na kailangan mong mag-direct. Kasi nakitaan mo siya nagpakita siya sa'yo ng interest. 'Di ba? Pwede ka na mag-direct nun. Hey, you know what? I just saw you out there. You're really cute. I just wanna say hi. Bakit? Minsan nag-work yun kasi nga nagpakita na siya sa'yo ng interest. Clear? Paano kapag hindi nagpapakita ng interest? Hindi, wag ka magdidirect talaga. Clear ba 'yon? Yan. So, yun yung mga things na bakit mo kailangan mag-direct opener talaga. Tapos meron pa ba? Meron pa. Most likely, yun lang naman. Number one, ano yung number one? Kung rockstar ka, famous ka. Number two, kung nagpapakita sa ng interest, ganyan. And number three, ito is usually ito pag nasa bar ka na. Kasi sa bar, ito yung kailangan yung tandaan. Or may tinatawag tayong night game tsaka day game. Alam niyo ba yon? Alam mo ba yung night game tsaka day game? Wala ka kayo, alam nyo? Ronel tsaka CJ? Alam, coach. Alam, Oh, coach. ikaw, zero pala talaga knowledge mo, bro, no? Sige, i-explain ko sa inyo. Night game, day game. Ibig sabihin, night game, nag-game ka sa gabi. 'Di ba? Ano normally, saan ka minsan nag-game sa gabi? Sa mga bar yan, sa club. 'Di ba? Ano yung day game? Day game is nag-approach ka sa mall, nag-approach ka sa park, umaga, kaya day game. Pero paano coach? Gabi na pero nag-approach ako sa park. Ano ba 'yon? Day game ba 'yon o night game? Reality, gabi yun, pero day game pa rin yung approach doon. Bakit? Kasi nasa park ka pa rin at nasa mall. Ang pinagkaiba lang ng night game is kapag ano ka talaga, nasa club ka, nasa bar ka. Kasi iba yung pag-game mo sa bar at pag-game mo sa park tsaka sa mall. Anong pinagkaiba nun? Ang pinagkaiba nun, number one, is kapag nag-approach ka sa mall, ano yan, low energy yan, 'di ba? Hindi ka pwedeng, tsaka no touch, hindi ka dapat humahawak niyan, no kino, 'di ba? Yan yung day game. Low energy, no touch. Yan yung kailangan mo. Kasi syempre hindi ka pwedeng mag-touch agad niyan. 'Di ba? Bakit? Kasi nga day game ka eh. Ano lang, kailangan low energy. Ako pinaka-favorite ko kaya mahina ako sa day game. Actually hindi talaga ako nagde-day game. Pero the best ako pagdating sa night game. Tsaka favorite ko rin yun, tsaka na-master ko rin talaga yun. Kasi pag sa night game naman, pag nasa bar ka, high energy yun, 'di ba? High energy kasi syempre may mga sounds yun. And at the same time, pwede ka na mag-touch-touch doon. Kaya minsan nagugulat yung student na before, nasa bar kami, nag-high five lang ako, opener ko, high five, kinausap ko, bla 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 bla. Tapos biglang nakikita niya, nagkikino na ako, nag-hug na kami agad. 'Di ba? Allowed yun sa bar. Bakit? Kasi nga, high energy yun, tsaka pwede ka mag-touch-touch nun. Tsaka ako naman, may ginagawa akong test nun. Huwag nyo agad dito try yun sabi ni Coach Philip, pwede palang mag-touch-touch sa bar or what. Meron pa rin test na ginagawa doon, may mga compliance test pa rin na tinatawag. Pero yun yung pinagkaiba nun. Kailangan, kapag nasa night game ka, high energy, pwede kang minimal touch. Kapag day game, low energy, tsaka no touching talaga. Clear, clear? Okay ba yon? So yun, Clear, coach. dun yung ginagamit. Kaya kapag ako, nagna-night game ako, minsan, nag-a-approach talaga ako ng direct. Bakit nga? Kasi number one, nasa night game na kami, most likely ganyan. Tapos number two, nagpapakita na siya sa akin ng interest.
'Di ba? Maybe dun sa table na yun, nakita ko nakita niya, minsan nag-approach ako ng mga girls din. Nakita niya, maayos din yung mga kinakausap ko, kinakausap ko ng mga girls. Nakita ko sa peripheral vision ko sa ano ko, nakatingin ako sa kanya. Nakita niya rin ako, tapos biglang na-hook siya or nagpakita ng interest. Anong gagawin ko ngayon? Dahil nakita ko yon, most likely, ang pag in-approach ko siya, more on direct na ako. 'Di ba? Yun lang yung mga situation kung saan ka pwedeng gumamit ng direct. Okay, number one, kung ikaw rockstar, famous ka. Number two, ano yung number two? Kung nagpakita sa'yo ng interest yung babae. Number three, kung nasa night game ka. Night game ka, tsaka nagpakita pa rin ng interest. Kapag ganon, most likely, pwede ka na mag-direct nun. Pero, that's just me. Sa inyo, wag muna kayo mag-practice, wag kayo masanay mag-direct-direct muna. Saan maganda yan, mag-practice kayo na indirect. Saan naman yung mga indirect? Ano naman maganda kapag yung tinatawag natin na indirect? Kasi pag nag-indirect opener kayo guys, automatically, you're just making a conversation. 'Di ba? Ano-ano ba yung sample ng mga indirect? Sige, magbigay ako. Number one, ano pa ba? Meron tayong tinatawag na situational opener. Ano ibig sabihin situational opener? Kunyari, uy, did you see the fight outside? Ganon. Kunyari, may something na nangyari doon sa bar. Hey, did you see, Hey, did you see Manny Pacquiao? Uy, nakita mo ba si Manny Pacquiao dumaan dyan? Kunyari, mga ganon, situational. Uy, alam mo ba nahuli na si Saldico? 'Di ba? Mga ganon. So, yun yung mga tinatawag nating situational opener. Tapos, meron pa tayong tinatawag na mga funny. May mga funny opener tayo. Funny opener. Ano pa ba? Directional opener. Di ba naturo ko na sa yung directional opener sa inyong Starbucks, di ba? Most likely. Baka yan nga yung opener na ginagamit niyo palagi eh. Sa inyong Starbucks. Di ba? Most likely yan yung mga ina-apply nyo. Marami pa yan. Marami pang ibang indirect opener yan. Pero anong purpose ng indirect opener talaga guys? Ang purpose ng indirect opener talaga natin is you're not showing any interest. Hindi ka nagpapakita ng interest. 'Di ba? Dapat dito, kapag nasa A1 ka pa lang, ito yung kailangan nyo tandaan, never, never show interest. Wag na wag kayo dapat nagpapakita ng interest. Kapag nandito pa lang kayo sa attraction phase or nasa A1 pa lang kayo, nag-open pa lang kayo. Wag na wag kayong magpapakita ng interest. Kasi pag nagpakita kayo ng interest dyan, most likely, anong gagawin nila? Ang gagawin yan is, i-reject ka nila agad sa iyo. Kasi nga, bakit? Lalo na kapag 9 and 10 siya, ang dami nagpapakita ng interest dyan. And minsan, baka mapagkamalang kapag creepy. Kaya practicein nyo yung sarili nyo na hindi kayo dapat nagpapakita ng interest unless mag-fall dun sa tatlo na sinabi ko kanina. 'Di ba? Okay ba yon? Clear, clear, clear? Clear, coach. Yan. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba kailangan yung tandaan? Ang importante dito bro, pag mga nag-approach kayo, is yan, yung delivery, kailangan din pag nag-approach kayo, kaya inuna ko ngayon explain yung delivery is, dapat may proper delivery kayo. Ano ibig sabihin ng proper delivery? Kailangan naka-smile ka, naka-eye contact ka, may facial expression ka, may vocal tonality ka, dapat nagpo-pause ka. Di ba? Hindi tuloy-tuloy yung sinasabi mo, hindi pwedeng para kang machine gun. Kasi kapag ganun yung nangyari, para kang machine gun, yan, wag kang magulat. Bakit, ang gaganda ng sinabi mo pero hindi naman pala sa kanya tumagos. Bakit? Kasi nga, masyado kang mabilis magsalita, hindi ka na niyan rin, siya personally, hindi ka na niya naintindihan. Kaya dapat relax lang, cool, calm, and collected. Yan yung kailangan tatandaan. Cool, calm, and collected. Ganyan. So, dapat, kayo, cool, calm, collected kayo once you're approaching talaga dapat. Okay ba yun? Okay? Ayan. Tapos, yan. Yan ang pinakamadali nating gagawin. Mag-open ka lang talaga. A1, wala ka ibang gagawin, kundi mag-open lang. You just need to open
You just need to create a conversation. Yun lang yun. Kaya kung sakali, kung nasa online kayo, nakikipag-usap kayo sa online, anong normal ginagamit mo, CJ, pagdating sa ano, pag nag-a-approach ka na sa online? Actually, coach, ikaw rin nagturo sa akin nun eh, yung uh, don't have guts to message you before, but don't have guts to message you before, finally now I have it high. Yun, coach. Ano Sa'yo nun? galing Sorry? yun, coach eh. Ano nun? Yung Sorry, hindi ko narinig. don't have guts to message you before, finally now I have it high. Ikaw Based, gumawa nun, coach eh. okay, based sa ginawa mo, effective naman ba? Yes, coach. Marami akong na-date dahil sa opener na yun, coach. Okay. Okay. Kung effective naman sa'yo, kasi most likely, ano rin yun eh, direct opener din yun eh. 'Di ba? Parang direct Yes, opener din coach. yun eh. So ano yung mga indirect? Ako may kaibigan ako, ang galing niya mag-open indirect. So, yung My Day, nire-replyan niya yun. Parang ano talaga, situation. Kung ano yung nakita niya sa My Day, nire-replyan niya yung My Day o yung stories. Ganon, ganon sila mag-reply. So medyo hassle lang, pero yun. Okay lang din naman. Sa'yo, Ronel, anong ginagamit mo? O may ginagamit ka ba? Nakamute ka, bro. Ah, wala coach. Sa ano lang, sa MyD lang coach. Nagre-reply ako sa MyD nila, sa mga stories. Nagre-reply ka sa My Day nila. Ayun, minsan may mga ganun yan. Kasi ang paliwanag ko naman sa mga sa mga nag-aano niyan, mga nagma-My Day niyan, ang tawag nga dyan ngayon, thirst trap. Siyempre kaya sila nagaganyan, nagpo-post yan, gusto nilang mapansin. 'Di ba? Kaya isipin mo, ano ba yung gusto nilang mapansin doon? Ayun yung tatamaan mo ngayon. Ayun yung kailangan mo ma-explain ngayon doon. 'Di ba? So yun yung tinatawag natin thirst trap din. Kaya ako personally, minsan hindi ko siya nagagawa, pero yan yung best way to ano talaga mag-reply mag-open indirect opener talaga. So, tatandaan nyo sa A1 wala kayong ibang gagawin, wala kayong ibang purpose niyan is to open the girl lang. Yun lang yung kailangan yung tatandaan. Open the girl. Kailangan mo lang ma-open. Kailangan mo lang makapag-create ng conversation. Kapag nakapag-create ka na ng conversation, successful na yung opener mo. Successful na yung A1 mo, nakapag-open ka na ng maayos. Wala ka nang ibang gagawin doon, wala ka nang ibang iisipin. Kung di, nakapag-open ka, that's it. Perfect na. Okay? And once na ma-open mo siya ng maayos, dito na papasok yung tinatawag natin na next step. Ano yung next step? Ito na yung A2. Yung tinatawag natin na A2, this is what I call female to male attraction na naman. Ano yung coach, ano yung female to male attraction? Normally kasi ano nangyayari, ikaw bro, kapag nakikipag-usap ka sa girl, sino unang umaamin na may gusto siya? Ikaw o siya? Ako. Ikaw una, Ah, 'di ba? Ano nangyari? depende sa babae. Pagka personada ka rin niya, medyo pero di rin. Most likely reject ka, Sa 'di ba? pagka Ikaw Ronel, kasi sabi mo ikaw palagi nare-reject ka before. Sino unang umaamin na sino unang umaamin? Ikaw o siya? Ako coach. Oh, di ba? Bakit? Kasi nga, yan, pag ikaw yung unang umamin, most likely, you're praying na gusto ka rin niya. Tama, mali. Tama. Paano kung hindi? Kakakilala nga niya lang sa iyo eh. Di ba? Or kahit matagal na kayong mag-usap, hindi ka naman niya talaga personally kilala. Tapos, paano niya, kaya ka nare-reject most of the time? Clear? Pero ano ba yung dapat mong ginagawa? Ang dapat mong ginagawa, ito is kaya female to male attraction yan. Kailangan mauna muna si girl ma-attract sa'yo. Kaya female to male. ah, 'Di ba? Kailangan siya muna yung ma-attract sa iyo, female to male attraction. Kailangan siya muna yung ma-attract sa iyo. Mali yung ginagawa nyo na umaamin kayo agad kasi pag umaamin kayo agad, yan normally kaya ka mare-reject. Bakit ka naman niya kasi bakit ka naman niya ano tawag diyan? gusto rin. Bakit ka naman niya gugustuhin? Kakakilala niya nga lang. Pero kapag nagawa mo ng maayos to, most likely doon mo masasabi na ay ang ganda nga Pero ang tanong, alam nyo na ngayon, kailangan attracted siya yung unang ma-attract sa inyo bago ka umamin. Tama? Based sa tinuturo ko, tama ba? Ang tanong, paano nyo ngayon malalaman na si girl ay attracted sa iyo? 'Di ba? Most likely,
hindi wala no idea pa. Ito yung tinatawag natin IOI. IOI meaning indicator of interest. Narinig niyo na ba to? Yes, coach. Okay, Yes, coach. hindi lang basta IOI. Sige, magbigay kayo ng mga IOI na alam nyo. Indicator of interest. Yung ano, coach, yung hahawiin yung buhok. Okay, ano pa? Sige, bigay nyo lahat Laughing. kung ano yung mga alam nyo. Yung tawa. Yung ano, coach, pag nagdi-DHV Yung- yung set sa akin, IOI na yun eh. Okay, ano pa? Tapos ano, coach, touching. Okay, pwede. Ano pa? Pag nagtatanong siya ng mga Yan. logistics, coach. Okay, perfect. Yan. So tama naman lahat ng sinasabi nyo. Pero dadagdagan natin. Ito yung sinatawag ko na 3 solid IOI dapat. Ibig sabihin, 3 solid na IOI. Kasi yung mga flipping hair, yes, attraction yan. Pero malay mo, nangati lang. Di ba? Malay mo, kati lang pala ng buhok. Malay mo, may kuto lang pala. Di ba? Yung babae rin minsan na ganun lang ng ganun, pakit lang Oo, kala mo IOI na, di ba? Yes, IOI yun, pero hindi pa solid. Minsan sabi nila yung nakaganon daw, malay mo nilalamig lang pala. 'Di ba? 'Yun. So ano kailangan mong gawin? Anong kailangan mong gawin? Ano yung tinatawag natin 3 solid IOI? Yan, yung tinatawag natin, let's say tama, yung nakikipagkwentuhan na siya sa'yo. Sulat niyo yan ha, number 1, yung nakikipagkwentuhan na sa'yo. Number 2, tumatawa na siya. Ganyan, tawa ng tawa, IOI yan. Number 3, yan, she's touching you, nag-high five, ano siya sa'yo. Number 4, she's opening up, nag-open up na siya sa'yo. 'Di ba? Yan yung mga tinatawag nating 3 solid IOIs. Ano pa? Marami pa yan, pero kaya ako lang tinawag na 3 solid IOIs. Ibig sabihin, 3 IOI lang yung kailangan mo. Kasi baka mamaya, ay kailangan, nagpapakita ng IOI, kailangan makita ko lahat ng IOI na yon na sinasabi ni Coach Philip. Hindi, 3 lang dun yung makita mo, automatically okay na yon. Ano pang isang example na yon? Kunyari, tumatagal na yung conversation nyo. Yung conversation nyo, naglalas ng ano na kayo, 10 to 15 minutes na kayo nag-uusap, IOI na rin yun. 'Di ba? So, yan yung mga kailangan yung tandaan na kailangan kailangan makita mo yung 3 solid IOIs. Ano pa yon? Let's say minsan pag nakatayo, 'di ba, in-approach mo, babantayan yung paa ngayon. 'Di ba? Babantayan yung paa ngayon, minsan naka-cross na. 'Di ba? Naka-cross na siya ng ganun. Ano ibig sabihin kasi nun pag ganun na? Most likely, kapag ganun yun, pag nakakross yung paanan nila, ibig sabihin, unconsciously, sinasabi ng utak nila, ayaw na nilang umalis dun sa location na yun. Ibig sabihin, they're happy talking to you. She's happy talking to you. Okay? Ayun yung kailangan yung binabantayan ngayon. Ito yung masaya. Kasi normally, mga student pala namin dati ng bootcamp, lalo na bago pa lang sila nag-a-approach, minsan, hindi pa nila nakikita yon. Kayo ba napapansin nyo na yon? Ha? Ronel, CJ, most likely hindi pa rin, tama? Dahil pag nagdanan yung babae, Yes, Yung coach. iba, coach, napansin mo. Hindi. Depende, nakatayo ka, magdede-4, mukha siyang tanga nun. hindi, pag nakaupo, na ganyan, kasi nakaupo kami bago na yung babae. Ay, okay lang. Oo, yan. Pag nakaupo, oo. Pwede na yon, pwede na yon. Kasi Diba? may naniligawan ako sa barko, pagka-buwis eh. Pero Koreano kasi. Yun. Pwede naman. Basta, ang purpose lang nun, she's taking her place down sa lugar na yon. Diba? So, nawala ako. Ano yon? Ay, sorry, wala. Kung napapansin yung coach, yung mga Yun, IOI. kung napapansin nyo, di ba? Normally, sa bootcamp namin, hindi nila, lalo na kapag mga bagong student, hindi pa napapansin yun. Lalo na ikaw, wala kang idea dito, hindi mo pa napapansin yun. Kaya sa bootcamp namin, pag ako yung instructor, nakita ko may kinapproach, inopen sila, tapos ang tagal na ng usapan nila, nakikitaan ko na ng IUI, normally, ako na yung nagsasabi, oh, okay na. Nagpapakita na ng 3 solid IUIs. Okay na yan, okay na yan. Continue, continue. Move to the next na, move to the next. Ganon. 'Di ba? So kayo kasi personally hindi niyo pa nakikita 'yon, 'di ba? So dahil hindi niyo pa nakikita 'yon, anong gagawin niyo? Minsan unconscious kayo na hindi niyo na alam kung paano ginagawa. Kaya tumagal na yung conversation niyo, tapos minsan sasabihin ng student, "Coach, ang tagal naman namin nag-usap eh, kaya lang parang hindi na siya interested." Biglang umalis.
Kaya siya umalis kasi agad-agad kasi nga paano naman siya mag-stay doon? 'Di ba? Ang dami niya na pinakitang IOI, wala ka namang ginawa, 'di ba? So kaya dapat ano yung mata niyo doon. Ako as a instructor, as a ano, doon ako gumaling na. Kaya nakikita ko yung mga non-verbal, mga ganyan. Doon ako nakakita kasi ang babae, lahat naman hindi sila magsasabi ng I like you sa inyo agad-agad, 'di ba? Walang babae na nagsabi ng verbal na kahit nung naliligaw ko pa lang na sinabihan kanya ng I like you, I love you agad-agad. Pero non-verbally nagpapakita sila ng interest sa inyo, 'di ba? So kaya non-verbally kailangan yung makita 'yon. Ganun siya. Clear? Kaya kailangan maano yung mata nyo, dapat mapagmasid din kayo doon. Katulad ko na so mapagmasid din ako sa ganun, na kailangan nakikita nyo yung mga 3 solid IOIs din. Okay? Ayan. So, ang next question dyan, Coach, sige, alam ko na, kailangan ko kumuha ng 3 solid IOIs. Ang tanong ngayon, paano ako kukuha ng 3 solid IOIs? Ano yung mga kailangan kong gawin? 'Di ba? Ano yung mga routines na kailangan kong gawin? So, anong kailangan yung gawin ngayon? May tinatawag tayong FTC. 'Di ba? FTC meaning false time constraint. Alam niyo ba yung false time constraint? Yes, coach. Meaning ng false Yes, time coach. constraint is sasabihin mo, ano lang, 30 seconds lang. I just wanna, sa dito yung Starbucks. By the way, 30 seconds lang kasi babalik din ako sa mga friends ko. Ganon. Pupunta ako yung friends ko sa Starbucks, di ba? FTC, anong ano nun? Psychology, sa NLP, ang pinapasok sa utak natin nun, pinapasok, pinapasok sa utak nyo nun is, sabi niya, saglit lang din naman to eh. Pwede ko nang pagbigyan to. Di ba ikaw, kunyari, bro, sinabihan ka ng 30 seconds lang, may nag-approach sa'yo, pagbibigyan mo, yes or no? Oo, pagbibigyan. Bakit? Kasi saglit lang eh, 30 seconds lang eh. May Pero, nag-approach sa akin babae kasi sa mall yun. mga nagbibigay ng credit card, ganyan. Sabi niya, para lang makaupo ako, sir. Kasi kanina pa ako nakatayo eh. Hmm. Para bang, ewan ko ba na tig yung Tapos na damdamin. binibentahan ka na, gano'n. Oo. Oh. Bang nahawa ko sa kanya kasi tagal na Mm. siya tayo eh. Kaya yun, napaano ko sa kanya. Yun, binibentahan ka na. Parang doon na ako na sa kanya. Pero pinabayaan ko na rin. Mm. Kaya, Kasi, yung mga ginagawa natin, ito ko yung sinasabi ko sa'yo, yung mga tinuturo ko sa'yo, kaya naging sales coach din ako. Kasi normally, parehas na parehas lang din yung ginagawa namin sa ginagawa nila. 'Di ba? Katulad niyan, very good example dito sa mga mall, yung mga nagbibigay ng credit card, 'di ba? Yung mga nasa real estate nag-aabot ng flyers, ano normally gagawin nila sa iyo? Nagbibigay ng flyers, ganito, ganyan. Pero kapag sinabi sa iyo nagbibigay ng flyers, sir, 30 seconds lang po. Mabilis lang po ito. Ano normally? Tapos ang ganda pa nung nagbibigay ng flyers, nakangiti pa, maganda pa yung delivery. Normally, anong gagawin mo, CJ? Tatanggapin yung offer niya, sir. Ay, coach. Pagbibigyan Tsaka mo. pagbibigyan. Yes, Di ba, coach. pag bibigyan mo, sabi mo 30 seconds lang naman eh. Tapos dinala ka na dun sa booth. Tapos pagdala dun sa booth sa'yo, nagulat ka na 30 minutes na, nandun ka pa rin sa booth. Di ba? Di ba? May mga naka-experience ka ba nun? Malamang na-experience mo yun. Oo, yes, sa mga... Di ba? Bakit? Kasi yun yung tinatawag natin false time constraint. Di ba? Ibig sabihin, false time constraint, kaya nga false eh. False. So, ibig sabihin, hindi naman totoo yun. 'Di ba? Pero kaya lang dahil magaling sila sa kaya sabihin nila 'yon. Bakit? Kasi nga para pagbigyan mo sila. Kasi pag sinabi mo, "Sir, 1 oras lang po ito." Pagbibigyan mo pa ba 'yon? Hindi, busy ako. Hindi ko kaya 'yon. Pero dahil alam mo na 'to, naturo ko na sa inyo na 'to, anong gagawin mo ngayon? Ang gagawin mo ngayon is, sir, 30 seconds lang po. Sir, 1 minute lang. Sobrang bilis lang po nito. Oh, so magugulat ka, 30 minutes ka na nandoon, 20 minutes, 1 oras, hindi ka na makalis. 'Di ba? Tapos mamaya, dahil sobrang galing nung salesperson na yun, biglang nabentahan ka na pala. Ayun yung tinatawag nating FTC, false time constraint. Clear? Sa babae, 30 seconds. Okay, tapos ano pa? Clear yan ha, clear FTC, kailangan ginagawa nyo yan. Dapat ginagawa nyo yan. Bakit? Kasi normally, yung mga ina-approach nyo, may lakad yan, nagmamadali yan. Dahil nagmamadali sila, anong kailangan nyong gawin? Kailangan nyong ipamukha sa kanila na mabilis lang yung usapan nyo. Di ba? Kapag naramdaman mo na biglang mag-walk out, biglang sabi, ay ma'am, teka, uy, teka lang, saglit na, 30 seconds lang to, pupunta rin ako sa friends ko.
'Di ba? Dahil nakarinig niya 30 seconds lang, most likely pagbibigyan ka na nun. Okay, okay? Clear? Yan yung FTC. Next is yung tinatawag ko na neg. Yan. Ito, kailangan ginagawa nyo to. Ano ba ibig sabihin ng neg? Ibig sabihin ng neg, from the word itself, neg, inenegate mo yung babae, inenegate mo yung set. Kasi normally, kapag nakakita kayo ng mga magagandang babae, anong ginagawa nyo? Ng HB. Normally ginagawa nyo, pinuput nyo agad sa Fully put. pedestal. 'Di ba? Nasa pedestal agad yung set. Nandito siya, nandito ka lang sa baba. 'Di ba? Kunyari, 9 and 10 siya, nandito siya. Tapos ikaw, feeling mo, nandito ka lang sa baba. Kaya sino naghahabol ngayon? Ikaw o siya? Sino naghahabol ngayon? Ako. Bakit? Ikaw, coach. Maganda siya eh. Oh, dahil pinut mo nga siya sa pedestal. 'Di ba? Kaya anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magbato ng neg. Ano yung neg na ibig sabihin natin? Dapat ang neg, dinideliver to funny funny way. Kasi anong example ng mga neg? You look like my little sister. 'Di ba? You look like, very effective to be for sa amin. Uy, kamukha mo yung kapitbahay kong chismosa. 'Di ba? Uy, kamukha mo yung kapitbahay ko na model na chismosa. 'Di ba? Ninenegate mo yung ninenegate mo yung ganda niya. Uy, I like your hair. Totoo ba 'yan? 'Di ba? Ang ganda ng smile mo, parang ang B-shape. Naka-B-shape, parang vampira. Ganon. 'Di ba? Pero dapat in a light way, 'di ba? You look like my grandmother, 'di ba? When you smile, alam mo, naalala ko sa yung grandmother ko. Tapos bigla mong babawiin, hindi yung grandmother ko nung bata siya, ano yun, Miss Universe yun, wag ka. Pero ninenegate mo yung feelings niya, yung ganda niya, binabagsak mo siya. Kaya kailangan mo nagninig. And dapat ang kailangan tatandaan, ang neg nyo dapat dinideliver nyo in a funny way. Kasi kapag hindi nyo dineliver yan in a funny way, ano mangyayari? Magiging insult siya, coach. Magiging insult ang mangyayari. Baka sampalin ka. 'Di ba? Pag sinampal ka, yun, nakakaya naman yun. Sa buong buhay ko naman, sa ina-approach ko, siguro naka-approach ako ng 10,000s na or more. Isa pa lang naman yung naalala ko na nagalit nung ninig ko. Pero hindi naman ako nasampal, muntik pa lang. 'Di ba? So, may kilala ko na student namin dati, neg ng neg naman. Ayun, ilang beses na nasasampal, ilang beses na nagwo-walkout yung set. 'Di ba? Kaya dapat in a funny way nyo yung delivery. Funny yung pagde-deliver nyo niyan. So, yun yung kailangan nyo tatandaan. Clear? Clear, coach. Okay, okay yun. So, yun yung mga kailangan nyo tatandaan ngayon. Neg, anong purpose ng neg? Kaya kasi nagnineg, nandito siya, 'di ba? Pinut nyo sa pedestal and normally, normal naman yan napuput nyo talaga sa pedestal. Ako including myself, minsan may napuput ako sa pedestal ng mga babae. Pero dahil alam ko to, minsan gagawin ko, magdinig ako. Uy, I like your hair. Naalala ko yung ex-girlfriend ko. Yung sa ex-girlfriend ko kasi extension yun eh. Sa'yo ba totoo? Oh, 'di ba? Binababa mo yung value niya. 'Di ba? Naka-extension. Uy, I like your hair. Is that real? Uy, totoo ba yan? Uy, I like your hair. I like your hair. Minsan dinadagdagan ko pa nga. Diyan naman ako magaling. Naalala ko sa naalala ko sa ex-girlfriend ko, ang haba din ng hair niya. Naka-extension siya. Sa iba, totoo ba yan? Ganon. So, anong purpose yung binababa mo yung value niya para at least kahit pa paano, hindi naman siya masyado na mataas. Nandito na siya, ikaw nandito. 'Di ba? Yun yung pinaka-purpose nun. Kaya kailangan mong mag-neg talaga. Clear, clear, clear? Okay ba yun? Clear, Thumbs coach. up? Okay. Next is yung tinatawag ko naman na disqualify. Disqualify meaning, from the word itself, kailangan mo i-disqualify yung sarili mo as a potential suitor. Okay, bakit? Kasi kung hindi mo gagawin yan, in-approach mo siya, kapag in-approach mo siya, kahit naka-indirect ka, anong normally isipin yan? Iisipin, coach, na gumagawa ka lang ng way para kausapin siya. Yes, minsan iniisip niyan, this guy is hitting on me. 'Di ba? This guy is hitting on me. Kaya kailangan gagawin mo, anong gagawin mo? Kailangan mag-disqualify ka. Kailangan marami kang disqualifying line. Later tuturuan ko kayo paano gumawa ng mga disqualifying line. So mamaya ay paano natin gagawin yan? 'Di ba? May magdi-disqualify ka. Pwede mong sabihin, you look like my little sister. 'Di ba? Kamukha mo yung little sister ko.
Naalala ko sa yung little sister ko. Ikaw, pag sinabihan mo yung little sister ng babae, do you think liligawan mo ba siya? Hindi. Oo, bakit hindi? Kasi little sister nga eh. 'Di ba meron ba ng ligaw dito ng little sister? Meron siguro, 'di ba? Pero majority of the time, hindi isipin nila 'yun. Dinidisqualify mo yung sarili mo as a potential suitor. Hindi ka nag-hit sa kanya. Ako pinaka-effective ko yan talaga. You look like my little sister talaga. Tsaka DHB rin kasi mamaya dudugtungan ko ng story ngayon yan pag ganyan. So, yun. Clear ba yung disqualify? Clear, coach. Yan. So, yung kailangan nyo lang gawin. You need to disqualify yourself as a potential suitor. Yun naman yung kailangan nyong gawin. Disqualify yourself as a potential suitor. Kaya ka nagdi-disqualify ng mga lines na yan. Okay, okay. Next is, dito na papasok yung DHB stories nyo. Kailangan nag-DHB stories ka na. Yung binigay ko sa inyo, yung sinample mo, CJ, pwede na yon. Pero dapat meron kang kwento na or DHB stories mo na pabor or align dun sa mga sinasabi nyo sa pinagkukwentuhan nyo. Clear? Clear, coach. O yan. So dapat may mga ganun kayo. Dapat may DHB stories kayo, may ganyan. Anong purpose nun? Papaliwanag ko lang sa inyo. Oy, brother James, welcome, welcome. May pasok na naman to si James eh. Kaya pero don't worry, naka-record naman to, brother. Naka-record naman, di ba? Oo, ni-record ko naman siya. So, technically, ayan bro. Hintayin lang natin si James. Yan. Bro, welcome, welcome, brother. Ito, tinuturo ko na sa kanila yung whole process. Pero ito, hindi ko nakikita sa coach sa cellphone. Maliit kasi cellphone ko, hindi ko mabasa. Hindi, ibibigay ko naman sa inyo yung ano niyan, yung copy niyan. Lalagay ko sa yung link niyan, ilalagay ko para masundan-sundan nyo. Okay? Tapos yun, anong purpose niyan, di ba? Pinuput natin yung babae sa pedestal, most likely, nandito siya sa taas, ikaw nandito siya sa baba. So ano nangyayari? Nandiyan siya sa taas, nung in-approach mo pa lang siya, pinut mo siya sa pedestal, kaya kailangan mo mag-neg, ibababa mo yung value niya. Di ba? Bro, James, may sasabihin ka? Nag-unmute ka? Nawawala ata yung signal niya. Pero sige lang bro, naka-record naman to. So papaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung idea niyan, bakit natin kailangan gawin to So ikaw nandito yung value mo, okay? Nandito ka dahil pili mo, ang ganda niya, HB siya, nandiyan siya sa taas. Kaya kailangan mo nag-neg kasi ibababa mo yung value niya ng konti. 'Di ba? Tapos, anong gagawin mo ngayon? Dahil binaba mo na yung value niya ng konti, di-disqualify ka, hindi mo siya inihit, ibababa niya rin yung guard niya, "Ay, hindi ako inihit nito." And that's the time na magdi-DHB ka naman. Pagka DHB mo, saktong-sakto ngayon, sino na yung mas mataas na value? Yung perceived value na tinatawag natin. Sino na mas mataas? Sino na? Tayo na. Tayo na. Bakit? Kasi na-deliver mo ng tama. Most likely, sino na yung maghahabol ngayon yan? Yung set, coach. Yes, bakit? Dahil nga na-deliver mo ng tama. Okay? Pero ang kailangan nyo tatandaan dito guys, kaya nga kailangan ma-master nyo yung pag-deliver ng DHB kasi baka mamaya nagdi-DHB kayo, kala nyo DHB na tinataas nyo yung value nyo, yung pala kabaliktaran yung ginagawa nyo. DLB pala, demonstration of low value. Clear? So kaya dapat, Clear, lang, coach. hindi nyo dapat, nilalaro nyo lang yun. 'Di ba? So yan, ako personally, the way ganyan lang yung pag-explain ko. And from there, pag nagawa nyo ng tama yan, parehas na kayo niyan. Or minsan, ang best case scenario sana, yung perceived value nyo pantay, or somehow kahit ikaw lang mas mataas ng konti. Huwag naman yung tinaas mo yung sarili mo ng sobra. 'Di ba? Kasi pag tinaas mo na naman sarili mo yung sobra, iisipin naman ng girl, out of her word ka niya. So most likely, hindi ka niya i-hit lalo. 'Di ba? Kaya dapat wag mo masyado tinataas yung value mo. Dapat pantay lang. 'Di ba? Or konti lang yung taas. Clear? Kasi ito yung Clear, mga kailangan coach. yung tatandaan Kung feeling mo nasa 7, 6 or 7 lang naman yung set mo, tapos ikaw ang feeling mo, very confident ka, wag ka nang mag-neg. Okay, kunyari ako, for example, ako feeling ko nasa 8 or 9s na ako. May in-approach ako ng mga 6 or 7. Hindi na ako pwedeng mag-neg nun.
Kasi bakit? Kapag nag-neg pa ako nun, bababa yung feeling, yung ano nila, yung value nila lalo sa sarili nila. Nandito na nga ako, nandyan siya. Nag-neg pa ako, bababa pa lalo yung value niya. Ang feeling niya sa akin ngayon, out of her world niya ako. 'Di ba? Kaya hindi na ako nagano. Ito mga ano na to, advanced technique na to tinuturo ko sa inyo. Itong sinasabi ko sa inyo ngayon. Kaya ako pag nag-game ako ng lower value minsan, talagang binibuild up ko pa yung value niya para siya naman yung pumantay sa akin. 'Di ba? Ganon. Kasi minsan may mapapansin kayo, sobrang ganda pero low value. Ibig sabihin self-esteem bagsak. Kunyari, example ko nga niyan, sino ba maganda ngayon? Sabihin natin si Liza Soberano, 'di ba? Nasa US ngayon, 'di ba? HB, yes. Tama. Naput yun sa pedestal, ang taas, 'di ba? Tama, 'di ba? Kaya gagamitin mo 'yan. Kunyari, may nakita ka kamukhang kamukha ni Liza Soberano, pero nagbebenta ng balot. Sino mataas yung value ngayon? Ikaw o siya? Ako, coach. Pag 'Di ba? Mas most likely ikaw. Kaya dapat wag ka na mag-neg nun. Or most likely patawanin mo na lang siya, ganyan, ganun. So, yun yung kailangan yung ginagawa ngayon. Mga advance na 'tong tinuturo ko sa inyo ngayon. Pero important important things din na kailangan nyo rin 'tong malaman. Bakit? Kasi nga, pwede nyo nang gawin to directly talaga sa sarili nyo. Okay? Yan yung mga DHB stories natin. Next is, meron pa tayong mga routines na tinatawag. Meron tayong tinatawag ng storytelling. Kailangan magaling ka talaga mag-story. Kailangan magaling ka magkwento. 'Di ba? Ano yung mga ikukwento mo? Kahit ano, na anything ano under the sun na tinataas din yung value mo. Let's say, sabi mo, kanina galing ako sa galing lang din ako sa meeting, pagod na pagod ako, mabuti na lang, but I'm very grateful. Kahit napagod ako, na-close ko naman sila, successful naman yung meetings ko. 'Di ba? So, kailangan mag-storytelling kayo ng maayos. Kailangan marunong kayong mag-storytelling talaga. Okay? Ano pa yung mga ginagawa dyan na minsan na important din? Meron tayong tinatawag na body rock. Kailangan nyo maintindihan tong body rock. Body rock. Ano yung body rock? Body rock, from the word itself, kailangan alam niyo yung rocking chair? Yes, coach. Yung rocking chair, di ba gumaganon-ganon Yes, yun? coach. Di ba? Parang dapat ganun ka rin. Every time nakikipag-usap ka, lalo na kapag nasa bar ka, or ganyan, minsan kasi hindi kayo magkakarinigan. Minsan maglilin forward ka, di ba? Ibubulong mo sa kanya. Normally, yung mali ng mga maraming gumagawa ng ganito, binubulungan nila, tapos nag-stay na lang sila sa ganyan. Mali. Kasi ikaw yung naglilin forward. Ibig sabihin, psychology or ganyan, ikaw yung nagpapakita sa kanya ng interest. Kaya dapat nagbabadira ka pag kwento mo sa kanya, magpo-pull back ka. Di ba? Body rock. Ganon yung tinatawag nating body rock. Okay? Kailangan ma-master niyo yan. Psychology-wise, yan yung tinatawag ngayon na push-pull. Okay? Yan yung tinatawag nating push-pull. Pero in the reality, wala kang sinasabi. Body mo lang yung nagsusway, nagpo-push-pull. Ganon. Okay? Clear ba? Clear? Tapos, ano pa ba? Ito, kailangan nyo tandaan, humor. Kailangan magaling ka magpatawa. Kaya, advice ko nga sa inyo, ito, binibigay din sa akin to, ginagawa ko rin to dati. Manood kayo ng mga magagaling na komedyante talaga. Okay? Manood kayo ng mga komedyante na may humor talaga. Kailangan panoorin nyo sila ng panoorin. Ganyan. Tapos, yun yung gagawin nyo ngayon. Yan yung assignment nyo. Gawa kayo ng mga humor nyo. Manood kayo ng mga humor. Tapos, tapos pag nakapanood ka, pwede mo nang gawing yun, kwento ngayon yun. Di ba? Uy, alam mo ba, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, humor yun. Anong kailangan yung gawin ngayon dyan? Next is yung tinatawag nating routine. May mga tinatawag kasi tayong routine. Ano yung mga routine? Minsan, may tinatawag kami dating 5 lies game. Ito yung buraot na routine talaga na most likely ito yung palagi namin ginagamit. Ang opener ko pa diyan, sige, let's play a game. If you lose, kung sino yung matalo dito, kunyari lang nakita ko na attracted na siya or what. Sino yung matalo dito, siya yung manlilibre na ng ice cream.
siya yung manlilibre sa Jollibee, siya yung manlilibre ng hotdog. Ganun lang. Dapat mura lang ha, compliance test lang, wag naman kayo. Siya yung manlilibre ng samgyupsal. Pagkakakilala mo pa lang, ang mahal agad na papalibre mo, di ba? Ang kapal na ng mukha mo nun. Di ba? So, ayun talaga yung ultimate buraot. Di ba? Pero wag naman sana, wag naman kayong ganun. Kunyari, Five Lives game. Ibig sabihin kasi ng Five Lives game, wala kang gagawin dito kung di magsisinungaling ka lang. 'Di ba? Wala kang gagawin kundi magsisinungaling ka lang. Kapag nakalimutan ko lang yung proper delivery na ito, 'di ba? Wala kang ibang gagawin kundi magsisinungaling ka lang. Pero 4 sa fifth time, sigurado magsisinungaling na siya, sasagot siya ng ano na, aamin na siya ng totoo. So pag umamin siya ng totoo doon, sino na panalo? Ikaw, coach. Ako na yung, mamaya i-search natin yan para malaman din natin. Dahil ako yung nanalo, ano mangyayari? Ako na yung lilibre niya. Di ba? Most likely, kaya pag nag-approach kami niyan sa bar or day game, nakakalibre kami ng food because of this game. Yan na talaga yung ultimate buraut yan pag na-deliver nyo ng maayos yan. Okay? Ano pa ba? Ito, important din to. Yung tinatawag nating lock-in. Na-explain ko na sa inyo to last time, kung naalala nyo, ano yung tinatawag ko na lock-in. Lock-in meaning, kunyari may kausap ka ngayon, nagpapakita na ng interest or what, kailangan i-lock-in mo. Ano ibig sabihin ng lock-in? Kailangan, kung nasa gitna kayo ng bar, kailangan gumilid kayo. Kasi pag nasa gitna kayo, marami kayong pinagdadaanan, maraming obstacle, baka makita pa siya ng kaibigan niyo doon or what. Or mamaya kapag inag-approach kayo sa mall, nasa gitna kayo ng baka biglang sitahin kayo or what. Kaya dapat itatabi mo, uy, wait lang, nasa gitna tayo, tabi lang tayo dito sa gilid. Tapos yung lock-in niya, kunyari ikaw nakasandal ka sa pader, tapos siya nakatingin lang sa'yo. 'Di ba? Wala siyang ibang nakakita kundi ikaw lang. Ayun yung tinatawag nating lock-in. Okay, okay? Kailangan na napapractice niyan. Tapos yung iba naman mga hindi ko pa kailangan ituro ngayon, yung tinatawag nating pivot, pawning, tsaka merging. Tsaka na yan, mga kapag sa high-end game na natin na gagawin natin yan. Okay? Sige, so for now, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng maayos na DHB lines din. Teka lang. And with the help of ChatGPT. Teka lang, teka lang. Magano tayo? Ito sobrang swerte nyo kasi before walang ganito. Ngayon, because of this, sobrang dali nyo nang i-apply ito. 'Di ba? Kunyari, paano yan? Ano ko dito sa day coaching ko. Tapos yan, sabi mo, brother, right now naman, turuan mo naman ako kung ano ba yung magagandang mga routines or mga ganyan. Kasi right now gusto kong ma-perfect yung pick-up lines, mga POA lines, nasa kami ngayon. Kailangan ko matutunan yung mga routines. Ano ba mga routines yung pwede mo sa akin ibigay? Or alam mo ba yung tinatawag na Five Lies game? Sige nga, ibigay mo nga. Yan, makikipag-usap ka talaga kay ChatGPT ngayon. 'Di ba? Wala ka ng Five Lies game. Five Lies game. Lies. Okay na lang sa ba yan? Google. ChatGPT. Yan. Google. Kaya may Mm. apps ka. Oo. Ay, wala akong apps na. Download rin. Download. Yan, oo. 'Di ba? May mga ganyan ka, no? Ang dali na lang na ito. Kunyari, Five Lies game. Sige ha. Tatry ko sa iyo ha. Sige, laro tayo mabilis. Five Lies and One Truth. Hulaan ko alin yung totoo. Ay, hindi yan yun. Bigyan mo ko ng 5 facts about you and isa yung totoo. Hindi yan yun. Mali yun siya. Malito. Oh. Who lies more? Yan, pwede rin yan. Who lies more routine. Magandang, ayan, routine din to. Who lies more? Maganda pang flirt. Sino mas sinungaling? Lalaki o babae? 'Di ba? Kasi sabihin niya, yan lang, any routine yan, hindi babae. Kasi kayo, kaya nyo magsabi ng okay lang, kahit okay lang ako, kahit hindi naman. 'Di ba? Mga ganun ba? Yan. So, yan ang dami nyo nakuha agad, 'Di ba? So, kaya sobrang dali na ngayon, bro. Kaya there's no reason para hindi nyo to magawa ng maayos. Tapos yan, the we will never work routine. Actually, hindi tayo pwede. Mukha kang high maintenance, mukhang ako
mukhang ako problema. Mga ganyan ba? Role play routines, yung mga ganyan. Ang dami nyo na agad nakuha, oh. 'Di ba? So ngayon, ganyan yung gusto kong gawin. Siguro in 5 minutes lang, kayong tatlo dito, gusto kong mag-isip kayo ng mga routines nyo na gagawin nyo na ibe-base natin dito sa pinag-usapan natin. Ayan. Gamitin nyo yung ChatGPT ngayon. I-maximize nyo. Gamitin nyo si ChatGPT. Kausapin nyo si ChatGPT. Tsaka ako naman kasi ginagamit ko rin sa trabaho yon. Kaya gamit ko rin talaga. 300 pesos per month lang din naman eh. So, Agad ako ng apps pa rin. hindi naman, ano lang yun. Pwede naman sa web browser lang yun, chatgpt.com. Di ba? So, talagang wala kang alam na alam, no, bro? Puta, Hindi ko zero knowledge ka talaga. Ilan taon ka na? 43 Ayun, marami kang matututunan dito, bro. GPT. Oo. Yan, sige. So, And then, no. chatgpt.com. Kaya ko lang nalaman. Ito po mga apps. Ayan. Ay, ito. Yan, sir. Yan, sige. Kausapin mo kung ano yung mga natutunan mo dito. Sabihin ko, Five Nights game. Hindi, ano, yan, yung mga natutunan mo, kailangan kausapin mo si ChatGPT ngayon. Mamaya tuturuan ko kayo. Pero in a moment, what I want you to do is I want you to create a, somehow, routine na ganyan, na start. Gagawa kayo ng ganyan. Yung alam nyo lang agad, for a span of, 2 to 3 minutes lang. 9:30, balik tayo, mag-CR lang ako. Okay? Sige, so yun. Usap-usap muna kayo dyan. Ganyan, para magtuloy-tuloy din. Wait lang. Ano yung pinapagawa, bro? Routines? Ano ba yung no, yung sa neg, yung mga disqualification ganun ba? Or iba? Hindi ko masyadong nagets yung sinabi ni coach. Eh. Routines daw. Baka sa ano, magbibase lang sa ano, sa ChatGPT. Gawa dito ng routine based ng ChatGPT. Ano ba? Nakahanap ka ba, bro? Meron bro, kaso ang haba eh. Okay lang yan. I-ano mo lang kung ano yung pinakita ng chat GPT. May nagpakita rin sa akin eh.
Hindi ako sigurado rito pero ito sasabihin ko kay coach na na-research ko sa ChatGPT. Preparation and face. Mo siya. Siya na kabatabi siya. Sa namin yung proof nun. Sabi ko, say, Yung cold read na ano bro, alam mo yon yung cold read na routine? Mga cold read. Oo, yung ano, binibase yung ano, yung about emotion, yung babae, yung past Mm, niya. Oh, pwede yun bro, yung cold read. yung mga Kasi sa ano, ano na yun eh, sa palm, comfort palm yun, di ba? reading. Ha? Oh, di ba? Parang sa comfort yun, comfort Oo, face comfort. yung ano, Mga cold palm read. reading, ganun. Oo, Routine din pwede. yun eh. Mm. Oo, routine din yun. May ginagame ka na ba ngayon bro? Wala pa bro. Wala kasi ano ko kasama. Gusto ko mag-game ano eh, sa personal eh. Pero dati nag-approach ako dati Mm. sa Kaya school. yung ginagawa ko bro, ano, online game, makakahanap ka ng mga date mo. Pero yun lang, Ano ba ano ba yung ginagawa mo? asahan mo mare-reject ka muna maraming beses sa online game. Dapat i-ano mo talaga Ano yung bro? pictures. Yung pictures talaga Oh, na i-upload mo, yung importante bro. okay nga. Oh, Hindi dapat daw importante maganda yung yung, ano, yung profile mo. oh, Profile. Oh. yun, gusto ko Ano bang routine mo magpapaguide. bro ginagamit Wala bro, sa open lang ako online ng open. game? Open lang ako ng open. Tapos, Pag nakita kong nagpapakita ng IOI, ayun, bibigyan ko na rin ng IOI hanggang sa ma-meet to. grabe raw. Oo. Di ka ba di DHB? Pag hirap ako makakuha ng IOI bro, yun, kailangan ko pa yung mag-DHP. Pero pag sa una pa lang nagpapakita ng IOI, malamang na-hook yun dahil sa mga pictures na in-upload ko, ganun. Hmm. Nakitaan ka Tapos yung agad ano, ng yung value. pag-uusap, ano ba ang klaseng pag-uusap? Yung ano, normal lang, normal. Oo, bro. Pero mas maganda talaga kung okay yung pictures mo para alam niya agad na may value ka. Di mo na kailangan mag-DHB kung ano, para ma-hook. Kaya sa comfort face bro, paano ba ginagawa yun? Pag sa online? Sa online, kailangan bro, matawagan mo yung set, yun yung magbibuild ng comfort eh. Tsaka Okay. compliance, kailangan ginagawa ka niya ng favor. Halimbawa, nagsisend siya ng picture, ayun, mas naging komportable siya kapag normal na sa kanya yung pagsisend ng mga selfie niya. Yan yung set dati ko eh. Yung Yan, set ko hello dati. guys. Hello, coach. Ayan, sige nga, may Tawag. magpapakita ba sa inyo? I-maximize nyo yung ano ha, yung chat GPT ha. Ang importante lang naman dyan, kailangan magaling ka mag-prompt. Kunyari, tuturuan ko kayo. Okay, pagkuntuhan kayo kay chat GPT, tuturo ko sa inyo. Ulitin natin, ulitin. Tuturuan ko kayo paano mag-prompt through chat GPT. Ganyan, kunyari, brother, may inatinan kasi akong training ngayon, natutunan ko yung tinatawag na mystery method and attraction, comfort, seduction. Familiar ka ba dun, bro? Yes or no lang, bro, para may mga next questions din ako. Yan yung mga prompt nyo, di ba? Okay, yan. Sige, tapos sabihin mo ngayon, bro, natutunan ko yung tinatawag nilang A2, yung female to male attraction. So, meron tayong tinatawag na false time constraint, meron din tinatawag na mga neg at disqualifying lines. Pwede mo ba akong bigyan ng mga neg lines or disqualifying lines with your help? Yan. Puta, swerte nyo talaga sa akin. Magkano lang binayaran nyo, tapos lahat na may ganito. Putik ko.
Oh, di ba? Ang putik oh. Oh, see? Oh, gamit na gamit nyo ngayon yan. Di ba? Sino ngayon yung makakapag ano niyan, pare? Sino ngayon yung napakaswerte nyo naman? Di ba? Lahat ng coach ngayon, walang nagaganyan. Kilala nyo ba sila? May nagtatanong sa akin, sila Jom Jonas daw, mga ganyan. Wala, hindi Oo, nila ganun. alam to. Di ba? So, napakaswerte nyo. Dami. Ba, o, kunyari, playful next. Oy, wait, ang social mo masyado. Medyo intimidating ka ng first 5 seconds, ha? O, di ba? O, yan yung mga gagamitin nyo. Actually, naka-record naman yan. Pwede nyo balik-balikan to. Ang importante lang sa ChatGPT is kailangan yung gumamit ng tamang prompt. Kaya tinuturuan ko kayo ng tamang prompt din. Yan. Tapos ngayon, pipili na lang kayo dyan kung ano yung feeling nyo na okay sa inyo dyan. Di ba? Yan, oh. Eh, bro, matututo ka rin sa akin ngayon. Magagamit mo rin yung mga AI na. 'Di ba? Wala nagtuturo niyan ngayon. Ako lang. Hindi ako marunong AI. Hindi, kailangan mo nga matuto to, bro, para hindi ka na masyado mag-iisip talaga. Ano yun? On yun, Ano, Hindi. nanonood, oh. Eh, So, yan. Nagigets nyo, bro? Yes, Yes, coach. coach. Yan. So ngayon yan, syempre ngayon kasing ano natin, first month natin is ang pinaka-focus ko lang talaga attraction. Kaya hopefully sa second and third month, tumagal pa kayo ng second and third month, mura lang din naman yan, tuloy-tuloy lang yung bayad nyo. And puro chat GPT na lang yung gagamitin nyo. Tsaka kaya ang gagawin kong assignment sa inyo ngayon, i-search nyo to, mag-search kayo ng ganito, 'di ba? Pagka-search nyo ng ganito guys, gagawa kayo ng sarili nyo ng routine. Di ba? O ngayon, sabi nyo, ayos brother, ang ganda pala niyan ha. So, thank you so much. Ngayon naman bro, may tinuro sa akin mga demonstration of higher value, yung tinatawag na DHB stories. Pwede mo ba akong bigyan ng DHB stories? Yan. Tapos pwede nyo lagyan ng prompt niyan based sa pagkakilala mo sa akin. Yun, para okay din. Yan o, di ba? Patis. O, di ba? Hindi pa ma-share yan, no, coach, yung screen mo Ano na? para makita namin. Yung, Ay, hindi yung nyo ba screen mo, nakikita? pwede mo ma-share. Nakikita, Hindi, coach. coach. Kita. Hindi Kita, ko coach. nakita, coach. Ano na? Hindi ko nakita, coach. May problema sa phone mo. Ah, ito pala. Ah, ito. Sorry, sorry. May problema sa phone mo, hindi sa akin. Yan, kita mo CJ, di ba? Okay lang, coach. Okay lang, Yes, coach. coach. Yan, ganyan lang Okay lang, bro. coach. Kita ko na. Di ba sobrang dali na lang ngayon yan, tas kayo, ang trabaho nyo ngayon, aralin lang to, kukuha ka lang ngayon dyan, ita-drag and drop mo lang. Di ba? Imagine niyo guys, kaya sabi ko nga sa inyo, ako inaral ko to in 1 year. Kayo, mag-subscribe lang kayo ng 3 months sa akin, sasabihin ko sa iyo, after 3 months, magagaling na kayo lahat. Basta gawin nyo lang talaga. dito sir, dito ko dito. Oo. Yan, sige. Sabihin ko DHB. Ay, Ah. wala. Hindi, hello, while visiting this site, yan. Pwedeng taruhan na ng DHB. Ah. Hindi, ganito kasi, kailangan turuan. Ano rin yan, bobo rin naman kasi yan minsan. Ganito maglagay ng prompt. Kaya pag ganun lang yung sasabihin mo, hindi nila maintindihan yan. Pwede mong sabihin dyan, brother, naka-attend ako ng training na about dating. At ang tinuturo dito is yung about chemistry method, yung attraction, comfort, seduction. Familiar ka ba doon, bro? Yes or no lang? Yan. Wala. Hindi, may ano lang, may cookies lang. Ano yung may dumating na cookies eh. Kaya nagpo-focusan. Ayun ang hindi ko na sure bakit na ganyan yan. Sa cellphone ko. O kailangan mag-ano ka. Wala na. Mag-login ka, mag-subscribe ka. Basta panoorin mo na lang dito. Meron naman. Subscribe. May bayad. May bayad din nga. Hindi, may free version naman yan. Pero limited lang yung pagre-research nyo. Pero kung gagamitin mo lang naman para dito, okay na yan, enough na yung free version yan. Hindi nyo na kailangan magbayad. Kung ano yung prevention yung kasi. Mag-login ka nga muna. Mamaya tuturo ko na lang sa'yo para hindi masakop yung oras natin dito. Yan, di ba? So sobrang dali na lang yan guys. So aralin nyo na lang yan. So i-maximize nyo rin to guys. Maximize nyo lang talaga ang ano natin, ang ChatGPT. Maximize nyo kaya sobrang swerte nyo talaga. Di ba? Tapos yan. Tapos next, balik naman tayo. Teka lang.
History. CJ, parang marunong CJ. Tagalog CJ. Ayan, so clear na ah. Clear na. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano rin kadali ah. Kung gaano rin kadali itong mga, sobrang dali na lang nito bro. Kaya nga sabihin ko sa inyo, years ko tong inaral. Kayo, kaya nyo aralin to. After ng 3 months na ito, kung tutuloy-tuloy nyo yung subscription sa akin, kung papaabutin nyo na 6 months, ganyan. Kasi, by the way guys, nagpa-interview pala si Smooth kay Tio Bray. Kaya antayin nyo yung ano na yon. Antayin nyo yung... Kilala nyo ba si Tio Bray, si Tito Bray? Kaya, Kilala Yes, nyo? coach. Hindi ko kilala, coach. Ha? Hindi ko kilala, coach. Kilala yan yung mga nag-i-interview ng mga manyakis din yun, yung mga ini-interview niya. 'Di ba? Mga babae, lalaki. Di ba mga Yan, so artist, oh? mga Viva Max, mga ganun. So, nagpa-interview na si Smooth doon, hindi ko lang alam kung kailan lalabas. Nag-interview siya nung Friday eh. So, kapag ganun yung mangyari diyan, bro, sigurado ako dahil kayo naman yung unang nagtiwala, gusto ko talaga gumaling kayo, bro, kaya tinuturo ko sa inyo lahat. Kasi kapag gumaling kayo dito, bro, hopefully bibigyan niyo ako ng testimonial na malupit, 'di ba? Dahil kay Coach Jack, natulungan niya akong kumita na ay hindi pala, bali sa training ko pala yun. Natulungan niya akong mahanap yung ano ko, yung dream of my life, 'di ba? Yung dream of my life ko. So, ganun. So, kaya binibigay ko sa inyo lahat at lower charge kasi after this actually, yung next offer ko, 'di ba? Kayong dalawa, 'di ba? 5K lang binayaran nyo? Ako, coach, di ko pa nga na full payment, coach eh. Oh, ito 6K na to eh. 'Di ba Yes, 6K yung coach. offer ko sa iyo? Oh, 6K na. Yung susunod diyan, yung next batch ko 7.5 na. Hanggang magiging 15,000 na yan, bro. Tignan nyo. Kasi talagang kasi sobrang sulit din naman tong tinuturo ko, 'di ba? Tama mali, bro CJ. Yes, coach. 'Di ba, Ronel, 'di ba? Ito, kahit ito, oh, sobrang sulit to. Wala literal zero knowledge pero tiga mo naman talagang step by step kaya hindi na ako nahiyang mag-charge ng ito kasi nauna to April pa lang nagbayad na to 5K ikaw 6K yung next mo ngayon na 7.5 na tapos may mga nagbabayad na rin sa akin mga 7.5 mga ganyan kailan man silang student. hindi last month lang nauna lang sila sa ng mga 2 weeks. Naman pala siya. Oo. So, yun na. Kaya sa iyo, kaya nga kung hindi ka nagbayad noon, malamang 7.5 na yung next na offer ko. Pero since na nagbayad ka na good, yung mga nag-i-inquire sa akin ngayon, 7.5 na yung offer ko. Ganon. So, kaya hopefully kayo, kaya pansin nyo, binibigay So, ko sa inyo paano, lahat. coach, next month? Ano na, sorry? Next month, coach, paano, magkano na ba? Ano, sorry? Sa next month. Oh, hindi. Ano na lang, hindi, kung magkano yung binabayaran nyo per month, hindi ko na kayo tataasan. 'Di ba? So, yun na yung freebie, yun na yung ano nyo sa akin. Yun na yung bonus nyo sa akin. Kasi syempre, nagtiwala din naman kayo agad-agad. Pero kunyari, ngayon, 'di ba, first month nyo, second month, hindi kayo nag-go. Nagbakasyon kayo or what. Third month nyo, kung magkano na yung benta ko noon, yun na ulit yung babayaran nyo. Ganon. So, yun na yun. Kaya kung itutuloy-tuloy nyo to, sulit na yan. 5K, 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 kahit 6 months kayo, 30K lang. Eh minsan, yung offer namin ngayon, 1 month lang, 15K na. So, maniwala kayo sa akin, mapupunta yung price namin sa ganon. Lalo na pag lumabas na yung interview kay Tio Bray. Tsaka at the same time, ako, nakikita nyo naman, sobrang sulit ng tinuturo ko, di ba? Tama ba, CJ? Thumbs up nga. Di ba? Di ba? Ronel, tama, di ba? Sobrang sulit. O, di ba? Sa murang-murang halaga. Pero hopefully guys, binibigay ko sa inyo lahat. Sana i-apply nyo. Ang pinaka-wish ko lang sa inyo is magkaroon kayo ng resulta. Pati ikaw. Magkaroon kayo ng resulta. Kasi pag nagkaroon kayo ng resulta, you will give me testimonials na talagang magaling ako mag-coach. And pag ganon, yun na lang yung tulong na bigay nyo rin sa akin. Pay it forward nyo na lang sa akin. Kasi kapag nangyari yan, I'm guaranteeing you, marami kayong may inspire na tao. Hindi na naman ako katulad nung dati na tinuturuan ko na more on quantity. Ang tinuturo ko sa inyo ngayon talaga, grow yourself para maging more on ano kayo, more on ma-attract niyo yung mga quality girls talaga. Sige bro, you're raising your hand. Meron ba, ano, coach, yung time na mag-approach kami na actual na babae? Ano na? Mag-approach kami ng actual na babae. Mm. Kasama ba sa training yun? Kasama sa training yun? Oo, kailangan yun. Kailangan yun ng training kasi ano yun eh, ano tawag dyan? Practice nyo lang din talaga yon. Pero dati kasi talaga, yun nga,
mas ano talaga iba. Iba talaga dati, bro. Nag-open kami, wala kaming pinapalagpas. 'Di ba? Lahat 'yun inuuwi namin sa bahay. Eh sobrang galing ko, 'di ba? Merong araw na Practical. 4 na babae sa isang araw, 'di ba? Eh ayoko na ng ganun, masyado na akong matanda gano'n. Tsaka ang focus ko na lang talaga ngayon money making din talaga. And yun din yung itutulong ko rin sa inyo na paulit-ulit ko naman sinasabi na high value game, ibig sabihin, kailangan maging high value rin kayo. Okay? Okay, sige. So this time, ano naman tayo, 9:45 na pala. Pupunta naman tayo dito sa tinatawag ko na A3. A3 meaning kung kanina female to male attraction, ito naman male to female naman. 'Di ba kanina sabi nyo, normally anong ginagawa nyo? Ikaw mismo yung umaamin sa babae na gusto mo siya agad, tama? Kaya minsan nare-reject na kayo. Dito, pagkatapos ng A2, makitaan nyo ng 3 solid IOI, tsaka ka palang aamin. Gets? Yan yung perfect way kung paano kayo umamin. 'Di ba? Kaya pag umamin kayo, dahil gustong-gusto ka na rin ng girl, umamin ka, boom. Ano na agad, talagang para na kayo nasa cloud 9 agad nun. Lalo na pag na-timingan mo, 'di ba? Na ganyan, para kayo nasa cloud 9 na agad nun, brother. So kung ganun yun, ganun kabilis yun, automatic, ma-attract na sa iyo yung girl. And dun kami magaling, 'di ba? Dun ako magaling personally, natatimingan ko na sakto. Kaya minsan, 'di ba, sinabi nga ni Mystery, 4 to 10 hours, kaya mo magkaroon ng girlfriend, di ba? Na ganon. Bakit? Kasi nga dahil dito. Imagine niyo from A1 to A2, ilang minutes pa lang to. Baka wala pang 15 minutes to. Or sabihin natin max 30 minutes to. Pero dito nag-aamin na kayo, gusto niyo na isa't isa agad. Tignan mo, napapansin niyo ba kung gaano kabilis 'yon? Gets? Yun. So, ganun siya kabilis, bro. Dito nyo palang gagawin yun. 'Di ba? Kasi ito yung psychology yan. Kunyari naman, nagpakita na ng maraming IOI sa'yo si girl. Tapos, biglang hindi ka naman, nagpakita na ng sobrang IOI sa'yo, nakikipag-date na sa'yo, nakakalimang date na kayo, tuloy-tuloy. Pero, hindi ka naman pumunta dito sa A3. 'Di ba? Hindi ka umamin, hindi ka nag-female to female attraction. Sasabihin na, papasok naman sa utak ni girl, ay, hindi naman ako ata gusto na itong lalaking to, 'di ba? Nag-close na yung window of ang tinatawag namin diyan, yung window of escalation, window of attraction. 'Di ba? Kaya dapat, anong tawag namin diyan? Once na makita mo nag 3 solid IOI sa si girl, anong kailangan mong gawin? Kailangan mag-SOI ka. Statement of Statement of intent. Okay? So, kailangan mong mag-statement of intent na. Yan yung tinatawag kong SOI. Hindi mo pwedeng sabihin na dito ay sabi ni Coach Philip, aamin na ako, uy, crush na kita, I love you na. 'Di ba? Hindi ganoon yung pag-amin ha. Kasi baka mamaya, ano naman yun, medyo loser naman yun. Ano, bilis naman nito, mahal na ako agad. Hindi ha. Hindi ganoon yung pag-amin. Ang pag-amin ang gawin nyo. You know what? 15 minutes, 30 minutes pa lang tayo nag-usap, pero you know what? Parang ang tagal na kitang kakilala, parang ang gaan-gaan na ng loob ko sa'yo. Hindi ko na alam kung anong ginawa mo sa akin. I really feel matagal na tayong magkakilala. Let's talk more. Mga ganon. So, ibig sabihin yan, ang tawag dyan is nire-reward mo siya. Kailangan mong i-reward siya. 'Di ba? Bakit? Kasi nga, nagpakita na siya sa'yo ng interest. Dahil nagpakita sa'yo ng interest yung babae, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo siyang i-reward. 'Di ba? Kasi kung hindi mo siya i-reward, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na pag hindi ka nag-reward, most likely dyan ka mape-friendzone. Nagpapakita na pala ng sobrang IOI, pero dahil hindi mo ni-reward, ano nangyari? Nawala siya. Yung girl yung nawala din per se. Clear? Anong klase ng reward na yung sasabihin? Reward, ibig sabihin niyan, ikaw na, magpapakita ka na ng interest. Sasabihin ko na. Oo. Yun, yung sinabi ko kanina. Or pwede rin, kunyari, nasa bar kayo. Very good question yan, bro. Kunyari, nasa bar kayo, re-reward mo. Bilan mo ng beer. Ay, dito na yung gastos. Ito na yung gagastos ka ng magkano beer sa 200 pesos lang naman. Afford mo naman yan, di ba? Oh. Ikaw naman, afford nyo naman gumastos ng mga 200, di ba? Mga ganyan. O kaya nasa day game kayo or na-approach ka sa mall. Ilibre mo ng mga smoothies. Di ba?
Hindi mo naman kailangan mag-reward ng mahal agad. Ano to reregaluhan ko to ng relo worth 15K. 'Di ba? Or worth ganitong bibilang ko to ng damit, branded na damit, 5,000 agad. Hindi. Reward lang, simple reward lang is enough. Clear? Ayan. So, very good. Ang ganda ng question niya. Tama. Anong klaseng reward pala yung pwede niyong gawin? Yun yung reward mo. Sige, CJ. Coach, pag nagre-reward ako, coach, parang binibigyan ko sila ng points, coach. Okay lang ba yan? Sige, paano points? Sige, sabihin mo. Yung halimbawa na sabi nung set sa akin na marunong siya magluto, sasabihin kong, uy, talaga, gusto ko pa naman yung mga marunong magluto dahil dyan plus 2 points ka sa akin. Ginaganon ko, coach. Pwede, pwede. Ayun, reward na rin yun, di ba? Pero make sure, gagawin mo yun kapag nagpakita na siya ng 3 solid IOI, ha? Yes, coach. Oo. Ulit sir yung no, yung nakipagkwentuhan na naman talaga. Oo, yun. Tapos yung paa. Oo, yun. Ano pa yung isa na? Marami pa yun. Sa-search mo nga sa-search mo sa, yun, yung tumatawa, nakikipagkwentuhan, hinahawakan ka, ganon. Yun, tapos, siya na nagli-lead siya, mga ganon. Bago ka pala bago ko makalimutan, bago ka pala mag-statement omitted, kailangan na-isolate mo na si girl. Ano ibig sabihin ng isolate? Bago ka kasi umamin sa kanya, kailangan naka-isolate ka na. Iba yung lock-in sa isolate, ha? Yung lock-in kasi, gumilid lang kayo. Yung isolate, parang kayo na lang talaga. Meaning, nilagay mo siya sa isang gilid na kayong dalawa na lang talaga nag-uusap. Bakit mo kailangan gawin to? Kasi, aamin ka na sa kanya na gusto mo siya eh. 'Di ba? Imaginein mo to, umamin ka sa kanya na gusto mo siya pero nasa gitna kayo ng daan. 'Di ba? Hindi kayo magkakaroon hindi kayo magkakaintindihan. Kaya dapat aamin ka na kapag nandun ka na sa gilid, na lock in mo na siya, naka-isolate na kayong dalawa. Clear ba 'yon? Yan, perfect. Tapos Coach, ano rin to coach, dalawa lang. rin to. Either reward or yung tinatawag natin punishment. Reward or punishment. Punishment meaning, ipapunish mo si girl kapag siya naman is nag-IOD sa'yo pag nagbibigay ng IOD. 'Di ba? Pag nagbibigay siya ng IOD, anong kailangan mong gawin? I-punish mo siya. Ibig sabihin, magpakita ka rin ng IOD. Ganon. Kunyari, sinabi niya, hindi pa siya sumusunod sa'yo. Ay, grabe, spoiled brat ka siguro. Mga ganon, pero push-pull lang Push-pull. Dito rin pala papasok yung word na push-pull. Kailangan dito marunong ka na mag-push-pull. Ganyan. Tapos, dito na rin yung dito, dapat pala dito sa time na to, genuine na rin yung usapan nyo. Genuine stories na kayo, genuine conversation na kayo. Ibig sabihin, hindi na kayo nagpapataasan ng ihipa. Genuine na yung conversation nyo. Clear na kayo sa isa't isa. Okay, tapos dapat kasama dito, nagko-cold read ka na rin. Ito mga sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo siya maintindihan, kasi syempre ako, majority, lalo ka na mukhang hindi mo to maintindihan. Kaya kausapin mo si ChatGPT pag uwi mo. Okay, kailangan mo siyang kausapin para maintindihan mo to. Reading. Isa-isahin mo. Bigyan mo ako ng mga cold reading technique. Ano ibig sabihin ng cold reading? Ibig sabihin ng cold reading, ibig sabihin pag cold, parang babasahin mo siya. Kunyari, alam mo, feeling ko, sa sobrang taray mo, para ka may Great Wall of China sa harap. Diba bakit? Kasi i-read mo yung personality niya. Or pwede mong sabihin, oyster. Alam niyo ba yung oyster? Ano yung Ako, oyster? coach, ginagamit ko yung Oh, voice. Yung talaba. talaba. Ano yung nasa loob nun? Ayun yung kinakain, di ba? Ayun yung soft, malambot. Alam mo, parang kang oyster. Sa labas, you look so strong. Pero inside, you're very soft. Di ba? Yung ganun, oyster principle yung tinatawag doon. Di ba? Tapos meron ding cold reading, meron ding palm reading na tinatawag. Palm reading, babasahin mo yung palm niya. Pero yung palm naman, wala namang... Ako, nagbabasa ako ng palm before, pero katarantaduhan lang naman yung pinagsasabi-sabi ko eh. Alam mo, ang dami mong linya dito. Ibig sabihin, ang gulo ng buhay mo siguro talaga, no? O, mga ganun lang. Hindi ko naman alam kung totoo talaga yun. Di ba? Ay, oo, umuoo naman sila. Di ba? Di ba? Sabi niya, diretso yung mo, ang dami mong linya dyan, pero nagko-connect-connect sila. Ano mo ibig sabihin niyan? Kahit ang gulo ng buhay mo, pero tuloy-tuloy connected pa rin kayo sa isa't isa. Ganon. Clear? Yeah. Ganon lang siya.
Ayan, ano pa? Palm reading, cold reading. Yan. Most likely, ganyan pa siya. Tapos, ayan, yung iba naman medyo malalim na. Hindi pa naman natin kailangan pag-usapan. Mga high-end na ano na to. Meron pa akong tinatawag na role-playing. Future, ay, dito ba yung future project? Hindi pa ata. Ayan, dito na yung ano. Pwede rin dito yung future project. Future project, yan. Yan, explain ko, wait lang 30 seconds lang. Ihilang ako, ihilang. Taga saan ka nga bro? CG? Ilocos Norte ako bro, malayo. Imposible akong makapunta Malayo. dyan kay coach. Ilang oras ba? Biyahe? Sa 8 hours siguro. Or 8 to 10 hours Ang pag layo, bus. no? Locos? Ano, saan ba yan? Luzon din ba yan? Oo Luzon? bro, sa ano, Region 1. Oh. Ayan, ayan. Sige. So, in this case, yan ay isa-isayin na natin. Push-pull. Alam niyo naman yung push-pull, di ba? Ah, ano ka, parang ah, ang sarap-sarap mo, ang sarap mo. Parang push-pull, di ba? I like you, pero parang sobrang taray mo eh. Baka mamaya lokohin mo lang ako. Yung mga ganun ba? Push-pull yun. Ibig sabihin, magpapakita ka ng IOI, pero magpo-pull back ka rin. Di ba? Yan yung mga tinatawag natin push-pull. Genuine conversation. Kasi minsan, ito yung number one mistake ng mga tao or mga kalalakihan na katulad natin. Normally, anong ginagawa nila? At this stage, nagpapataasan pa sila ng ihi, nag-aasaran pa sila. Yung tinatawag nating ego. Yung ego nila is nag-aanohan pa. Hindi pa alam kung sino dapat masusunod. Dapat dito genuine na. Kapag nandito ka sa stage na to, pag nasa A3 ka na, dapat genuine na kayo, malalim na yung kwentuhan nyo. Kasi dyan yung importante. Kasi nga, imagine this, baka wala pa kayo, less than an hour pa lang kayo nag-uusap, pero ganyan na yung usapan nyo. Kapag hindi mo alam to, baka nga ikaw, Ronel, kaya ka tumatagal yung years mo na relationship, ay yung ligawan mo. Baka hindi mo nga nagawa to di ba? Ako yun coach. Yung Ay, 1 ikaw ba year. yun? Oh. Yes, coach. Ako yun, coach. Oh, 'di ba? Baka hindi niyo pa nagawa to before. Pero yun nga yung kailangan in less than an hour, kaya kayang-kaya. Kaya pag natutunan niyo to, bro, mababaliw talaga kayo, bro. Talaga mababaliw kayo kasi superpower to. Kaya swerte kayo dahil kayo una nagtiwala sa akin kasi binibigay ko sa inyo lahat. Sa susunod na teaching natin, sa susunod na turo ko or sa susunod na batch, hindi na ako ganito magturo, medyo medyo pinipigilan ko na. Kaya ako binibigay sa inyo to lahat kasi nga gusto ko gumaling kayo lahat talaga. Kasi pag gumaling kayo lahat yan, I'm guaranteeing you guys, bibigyan niyo ako ng testimonials na malulupit talaga. Tapos cold reading, yung katulad nga, yung sinabi ko, parang oyster theory, ganyan. Ano pa ba? Ang binibigay ko niya na example, yung Great Wall of China nga. Kasi gustong-gusto ko yun kasi natatawa ako. Kaya ako sinasabi yun, pag may Great Wall of China. Siyempre, kapag, di ba yung Great Wall of China, matiga ano yun? Taas. Oo, mataas. Sabi ko, talaga, paano hindi ka talaga mape-penetrate ng mga tao, ng lalaki? Alam mo kung bakit? Kasi may Great Wall of China ka dyan sa harap eh. Pwede bang ibaba mo naman yan and let's talk? Mga ganon. Bumabanat ako ng ganon. Di ba? Di ba? Parang ganon. Pero very good example nan talaga, yung oyster talaga. Kasi may halo rin na, ano yun, may halong green jokes din yun eh. Di ba? Tapos, you know what? Para kang para ka talaga, alam mo ba yung oyster? Alam mo, the first time I saw you, parang ikaw yung ganun. And while I'm talking to you, alam ko na may pagka-oyster ka. Ano ibig sabihin nun? Sa labas, you seem super hard. Ayaw mong ganito, hindi ka nagpapakontrol or what. Pero deep inside, you're soft. Tapos ang sarap pa kainin nun. Parang sinabi mo, sarap mo kainin, ganun. Diba? So may kasama pa siyang mga green jokes, green jokes. Diba? Tapos yung palm reading nga, yun nga, palm reading. Wala naman yan. Babasahin mo lang yung palm, kung nasan yung palm nila, diba? Pwede kayo maghula-hula na lang. Yan, pakita mo. Ang dami mong lines, no? Siguro, sa dami mong lines na ganyan, ang dami mo ng problema. In reality, marami naman talagang problema yung tao. Di ba? Kaya napapa-aha moment sila. Natatawa ka, Ronel, di ba? Kasi gano'n naman talaga eh. Di ba?
Yung sinasabi mo, puro vague lang. Di ba? Pero nangyayari talaga. Marami naman talaga problema yung tao. Di ba? Yung mga vague lang kaya mapapaa sila. Uy, ano ka ba? Manghuhula ka ba? Oo. Kasi gano'n naman talaga eh. Di ba? Tsaka based on my experience, gano'n naman talaga. Tapos role playing meaning may play kayo na role. Nyari, uy, napanood mo ba yung Titanic? Ikaw si Jack. Ako si Jack, ikaw si Rose. Kaso ayoko kasi ang tingin mo sa akin, mahirap ako eh. 'Di ba? Hindi naman ako mahirap, mahirap lang ako malin. Yung mga ganun ba? 'Di ba? Tapos ikukwento mo 'yon na kapag nagano tayo, para kang ako si Jack, ako si Rose, tapos may sponsor ka na sobrang yaman, 'di ba? Pero dahil nakita mo yung opportunity ay na masyado akong masaya, outgoing ako, ipagpapalit mo sa akin yung sobrang yaman para mapunta ka sa feeling ko. Pero feeling ko hindi mo gagawin yan kasi gold digger ka. Mga ganun ba? May mga sasamahan mo rin ng mga push-push. Pero nag-role playing ka, nagro-role playing ka, may piniplay ka na role. And very good example nga yan, yung mga pinapanood nyo sa movie yan, Titanic or what, ganyan. Tapos, future project, ibig sabihin, future project, magpo-project ka sa future. Di ba? Ano ibig sabihin? Alam mo, once we get to know each other, dadalhin kita sa pupunta tayo sa Boracay. At pagpunta natin ng Boracay, pupunta tayo doon, mag-check-in tayo sa pinakamagandang hotel. Kasi ang ganda talaga ng hotel na na-check-in na namin yung Henan. Katabi lang nun pool. Talaga mag-swimming ka doon. Ganyan. Tapos whatever, ganito, ganyan. Tapos doon din tayo magpapakasal. 'Di ba? May mga ganun routine. Nakalimutan ko na yung kwento namin na ano doon eh. Doon tayo may makikita tayong pari doon, magka-holding hands tayo. Tapos habang na magpapakasal na pala tayo doon sa pare, bigla nalaman natin peke pala yung pari na yon. Pero dahil wala tayong pakialam kasi we really love each other. Parang gano'n na. Mag-future project ka na. I, i, ano mo, yung future, ipapakita mo na sa kanya talaga. Okay? Yan, sobrang sulit niyan guys ha. Sobrang sulit niyan ang mga naturo ko sa inyo ngayon. So to sum it up, ito yung pag-uusapan natin. A1, wala kang ibang gagawin. Ang purpose mo sa A1 is to open. Clear? Open lang. Once na nagawa mo yung opener ng maayos, you will go directly to A2 na. Ano yung A2? Female to male attraction na. Ang kailangan mo lang dito is 3 solid IOIs. Paano mo makukuha yung 3 solid IOIs? Ito na, FTC, ito mga in-explain ko sa inyo. And gamitin nyo yung tinuro ko sa inyo sa ChatGPT kung paano gumawa nun. Ang importante lang yan, magaling ka sa prompt. Diba? A3 to male to female naman. Ganyan. Ito yung mga kailangan nyo naman ginagawa. Kasi pag nakita mo yung 3 solid IOI, kailangan ikaw naman yung magpakita ng interest dun sa girl. Pag hindi ka nagpakita ng interest niyan, most likely diyan ka na pe-friendzone or siya yung mawawala ng interest na sa'yo kasi nga hindi ka naman nagpakita ng interest kaya kailangan magpapakita ka sa kanya ng interest agad-agad. Okay, okay? Are you learning guys? Are you learning? Yes, coach. Sige. So to end this, ayan, sakto Yes, 10 coach. p.m. Sakto 10 p.m. na mag-end tayo, guys. So before tayo mag-end, gusto ko lang malaman kung ano yung mga biggest learning nyo. Sige, unahin natin sa'yo, bro. Yun ba yung step-by-step method, yung pag-approach, hanggang sa paano mo na siya kausapin, kasi makita mo yung mga solid IOIs, then ikaw yung magpapakita ng interest. Yan, di ba? Di ba? First time mo umattend nito, medyo jargon yung mga words, medyo mahihirap. Pero in-explain ko naman the best way I know how, naintindihan mo naman majority. Yan, with the help of ChatGPT, aralin mo talaga yan bro kasi most likely marami ka rin matututunan dyan. Sige, so thank you, Jeff. Yan majority of you hindi pa kayo fully paid sa mga training natin. Tsaka sobrang sulit yan kasi after this, sasabihin ko sa inyo magmamahal na talaga to. 'Di ba? Kaya hopefully galingan nyo para mabigyan nyo ako ng testimonials na sobrang talaga, sobrang maganda. Okay, sige sa'yo, CJ. Bale, coach. Actually, coach, may idea na ako dyan sa attraction phase hanggang seduction phase. Pero ngayon, mas detailed na yung mga pumasok sa utak ko, coach. Plus, yung mga lines na natutunan ko sa inyo, coach. Marami akong pwedeng paggamitan nun. Lalo yung sa pari-pari, coach. Okay. Ayun, coach. Thank you so much. Thank you. How about you, Brother Ronel? Tawa ko ng tawa, ngiti ka ng ngiti. Mukhang masaya ka eh. Mhm. Ano, coach, yung mga word na binanggit mo kanina, coach, ano siya, coach? Parang familiar ko na ng words.
na words. Kaso lang, coach, is hindi ko alam yung pagkasunod kung paano siya gawin. Ano sabi mo? Tapos Sorry. ngayon, nalaman ko yung Kaso lang, coach, yung mga words na yun, coach, hindi ko alam yung pagkasunod-sunod na routine ang gagawin ko. Tapos ngayon nalaman ko ngayon, coach, yung natutunan ko ngayon is kung paano siya gawing routine na sunod-sunod ang attraction. E2, E3, E1 to E3. Okay, Yun ang thank you so coach. much. Thank you, Brother Ronel. Yun, thank you for for all the things that sinabi nyo. So, announcement lang. Yan, gusto ko gumawa kayo ng routine based sa tinuro ko dun sa chat GPT na yon. Next meeting natin dapat may ganun na kayo, 'di ba? So, ano tayo by the way, wala tayong ano sa 24. So, next week, May 17, that will be our third session. Ang fourth session natin is May 31 na, wala tayo sa May 24. Okay, okay. Tsaka ayusin nyo yung schedule nyo kung kaya nyo mag face to face katulad na ito. Mas maganda yan kasi iba rin talaga yung face to face energy. Iba yung vibe noon. Tapos kung meron din mga event na pupuntahan, hopefully kung nandito kayo sa Metro Manila, lalo na yung mga nasa Zoom, i-block nyo yung schedule nyo. Sumama kayo doon. Okay, tapos last na rin siguro, sino dito gusto ko lang makita yung raise of hands. Sino dito yung tatapusin niyo hanggang at least hanggang third session natin, third month. Minimum third month. Sino yung nakikita niya na tatapusin to? Ikaw ba, Ronel, nakikita mo tatapos ka hanggang third month? Okay. Ikaw, CJ? Yes, coach, Okay, tatapusin ko. ikaw, bro? Okay, sige. So para alam ko lang din kung ano yung gagawin, para alam ko ano yung support na gagawin nyo. Pero hindi ko naman sinasabi na hanggang third month lang kayo, pero gusto ko talagang gumaling kayo. Kung kaya nyo hanggang fourth, sixth, fifth, para hopefully third month, nabibigyan nyo na ako ng testimonials talaga na malupit kasi kakailanganin ko rin yan. Okay? Mga susunod, ikaw na interview ni Tito Bro. Hindi, magpapa-interview talaga ako. Baka ako yung papa-interview talaga next. Kailangan ko din nun eh. Pero more on ano naman ako. Hindi ako more on pick up na yung turo ko. Parang paano ako from POA coach, paano ako naging sales coach talaga. Ganun. Kasi lahat ng ito, nasa sales din to guys. 'Di ba? Sales din yung mostly na ituturo ko din talaga. So, pero sa inyo nga, binibigay ko sa inyo lahat na to para hopefully meron isa sa inyo na nandito ngayon na maging instructor. 'Di ba? Instructor level, yung galing. 'Di ba? So, yung binibigay ko sa inyo dito, bro, ano to bootcamp to, 25,000 yung binayaran ng mga tao dito. 35,000. Pero kayo, binibigay ko lang sa inyo ng ganitong kanipis lang para mag-testimonya lang. Tapos ito lang, last request na lang. Hopefully one of you or kung ikaw, Ronel, CJ, kaya nyo, post naman kayo sa lounge ngayon, sa Smooth Lounge. Nasa Smooth Lounge naman kayo both, di ba? Yes, coach. Yes, Post coach. naman kayo kung ano yung biggest learning nyo dito. Ayan, para binubuhay ko talaga kasi yung lounge. Sabi nyo, oy, hindi ko ini-expect na sobrang dami kong matututunan dito sa Inner Circle program ni Coach Philip. Sa ganitong halaga, ganito lang yung binayaran ko. Pero ang dami ko natutunan. Tapos tinuruan niya rin ako ng AI, paano magamit yung AI sa paggawa ng mga routines. 'Di ba? So, kung ano kayo, kung natatakot kayo, may mga dummy account naman kayo, di ba? Actually, yung gamit kong CJ, coach, dami account yun eh. Okay, perfect. Ikaw, Ronel, may dami ka ba? Wala, coach. Gagawa pa lang. Ayun, sige, yun lang. Paggawa kayo doon, post kayo doon. Ikaw din, bro. Pero kung may natutunan lang kayo pero kung wala kayong natutunan, wag naman kayo mag-post. Pero ramdam ko naman, lalo na to si Ronel, ngiti ng ngiti. 'Di ba? Ito rin si CJ. Ito si Jeff, medyo ano pa eh. Kasi first time niya rin talaga umattend ng ganito eh. 'Di ba? Ano kaya yun siya GPT gamitin? Hindi, ayusin natin yan ngayon after na itong training natin. Ayun lang guys. So, hopefully, sulit yung gabi Coach, nyo. Sige Ronald, may sasabihin ka? paano ba yung routine na gagawin namin? Yung E1 to E3 na routine? Hindi, kahit yung A2 na lang bro. Kahit yung A2. E2 to E3. A2 to A3 yan. Gawa kayo. Hindi nyo naman kailangan i-practice pa sa akin gusto ko lang makita. Kunyari coach, ito nakagawa ko. Kung screenshot nyo or what, pakita nyo lang sa akin. Na tapos pipili lang kayo ng mga lines na perfect sa inyo talaga doon. Okay? Tsaka yung gamitin yung through chat GPT nga.
Okay. Saka ano, gusto nyong, pero ang pinaka ano ko talaga, sana mag-post kayo dun sa Smooth Lounge na yan nga, natutunan nyo yung ganito, sa ganito na yung binayaran, sobrang sulit. Pero wag yung sabihin na nagbayad kayong 5K, kahit sabihin nyo mga 7.5, ganyan. Tapos natuto pa kayo ng AI. Kasi in reality, tinuruan ko naman talaga kayo ng AI, di ba? Hindi ko. Ito, ngayon, relax. Bago ka umuwi, matututunan mo yan, bro. Madali lang. Madali lang yan. Sige, relax ka lang. Okay, okay? Sige, so CJ, brother, Ronel, thank you so much. And ano, May 17 tayo, wala tayo sa May 24 and May 31. Tapos, kung sakali para sa next month natin, you can deposit na rin. Ikaw, Ronel, fully paid ka na naman. So you can reserve na for next Yes, month. coach. Si CJ, hindi pa. So, Hindi ba, coach? tapusin mo muna yung this month. Tapos pag makaluwag ka for next month na ulit, ikaw din, ano bro. So, yun Yes. lang. And i-block nyo yung schedule nyo. Magbibigay ako ng schedule sa inyo kung kailan yung magiging event namin sa Okada. Kung available kayo, let me know. Siguro mga 2K lang yon or ano 2.5 mga ganon. Saan yan, coach? Ah, Manila po. ano na? Manila yan, coach? Manila, oo, Manila. So, check mo kung available schedule mo, pwede ka magstay Ilan to, dito. coach? Or kung sakali medyo magastos lang. Pero, or wag muna bro, masterin mo muna yung game. Pero feeling ko Yes, magaling ka na coach. naman eh. Hindi ka naman katulad nito ni Jeff na zero talaga eh. Kasi ikaw nakalay ka na before. So, kailangan mo No. lang ng konting practice din talaga. Sa field, coach. Kailangan ko talaga practice sa field. Okay? Sige brothers, thank you so much sa time nyo. Sige, Good coach. night. Thank you, And coach. assignment natin and number 2 is bigyan nyo ako ng testimonial sa Smooth Lounge. Post naman kayo doon. Yes, coach. Okay, thank you Thank guys. you, Bye-bye, coach. bye-bye. Good night. Salamat, coach.